Bumalik ako sa 1980. Suminghal. Matandang lalaki. Yinan, hindi ba't naglabas na ng abiso ang demolition office? Pera ng 8 tao. Kudaming, ang aking pamilya ay nagtrabaho ng husto upang masuportahan ang iyong edukasyon. Pero simula nang magkasakit ang tatay ko, ako na lang ang nag-aalaga sa kanya araw at gabi. Paano ka nangahas humingi ng pera ngayon? Wala kang pakialam sa negosyo ko. Para kay Kudaming ang mga gamit ko. Suminghal. Sa aking nakaraang buhay, pumupunta ako sa pugon ng ladrilyo araw-araw upang magbuhat ng mga ladrilyo. Gagamutin ko ulit ang sakit mo. Sila rin ang nagbayad para sa kanyang pag-aaral. Sa huli, lahat ng ari-arian ng pamilya ay napunta sa anak sa labas ni Kudaming. Hindi man lang nila ako binigyan ng kahit isang paliwanag. Bakit? Para saan ka naglalayo? Bumangon ka na at pumasok ka na sa trabaho, hindi ako papasok. Ano? Sabi ko hindi ako magtatrabaho sa pugon na ito ng ladrilyo. Hindi ka talaga maaasahan. Maaari mo na lang tanggapin ang trabaho sa pabrika ng hurno ng ladrilyo. Kung hindi mo kayang sabihin ayaw mo, edi hindi mo gagawin. Hindi na ito binibilang. Ganitong madaling araw, malapit nang umalis ang bata. Bakit mo pa siya minumura dito? To Ernong, anong kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Malapit ka ng magnegatibo 18. Tingnan mo ang mga binata sa nayon na halos kasing edad mo. Sino ang hindi nagtatrabaho? Ang makakuha ng trabaho bilang manggagawa sa tapahan ay isang bagay na hilingin ng iba. Ayaw mo pa ring pumunta. Walang problema sa trabaho. Pero hindi naman pwedeng bubuli ng isang tao ang buong buhay niya sa paglalagay lang ng mga ladrilyo, di ba? Gusto kong mag-aral ng mabuti tulad ni Tatmingor. Ang estudyanteng ito sa universidad. Naku, Ernong, ikaw. Paano mo nasabi yan? Inggit ka lang dahil nakapasok ako sa universidad. Pakiramdam ko ay hindi ako balanse. Gamit ang iyong maliit na frame. Maaaring matangay ang pugon ng ladrilyo dahil sa bugso ng hangin. Bastos ka. Hindi ganoon kadali ang maging isang estudyante sa kolehiyo. Maging ikaw kung gusto mo. Kung hindi lang dahil sa tatay ko ang umasikaso ng mga bagay-bagay noon. Isinuko niya ang kanyang pwesto sa paaralan. Siguro ang mga estudyante sa kolehiyo ngayon ay ako. Ikaw na batang-bata. Ikaw. Huwag tamaan, huwag tamaan. Ang tatay niya, yun. Dahil ayaw umalis ni Erlong, kalimutan na lang natin yon. Hindi na kailangan gumawa ng ganoong aksyon. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Ikaw na walang hiya. Kung hindi kita tatalon sa loob ng 3 araw, akyat ka sa bubong at mabubunot mo ang mga baldosa. At anong klaseng walang kwentang bastardo ang isinilang mo? Nakakapangilabot talaga ito. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Ang kanyang ama, huminahon ka. Kalma lang, kakausapin ko ang anak ko. Sinabi ko sa anak ko. Ernong, huwag mong kalabanin ang tatay mo. Dapat kang umatras. Pumayag na pumasok sa trabaho sa isang marangyang paraan. Ginagawa ito ng tatay mo para sa ikabubuti mo. Nay, ginagawa niya ito para sa ikabubuti ko. Malamang para kay Kudaming ang lahat ng ito. Okay, kung sino man ang may utang ay dapat siyang magbayad nito. Hindi ako magtatrabaho sa pugon ng ladrilyo na yon. Kung ayaw mo talagang pumunta. Huwag ka nang babalik sa bahay na ito para kumain mula ngayon. Walang anak na walang prinsipyo na katulad mo ang pamilya natin. Yan dahil iniisip ng lahat na hindi ako karapat-dapat sa trabahong ito. CJ, hatiin na lang natin ang ari-arian ng pamilya ngayon. Hoy, halimaw ka. Nakangahas pa rin silang banggitin ang paghihiwalay ng pamilya. Hanggat may natitira pa akong hininga, hindi maaaring hatiin ang pamilyang ito. Gatas. Isang malaking puno ang nagsangasan at isang malaking pamilya ang nagkahiwa-hiwalay. Ito ay isang prinsipyong ipinamana mula pa sa ating mga ninuno. Malalaki na kaming lahat ng mga apo ngayon. Nagsama-sama ang buong pamilya. Makatuwiran ba ito? Sabi ko hindi tayo maaaring maghiwalay at ibig sabihin noon ay hindi tayo maaaring maghiwalay. Ayoko ring paghiwalayin ang pamilya. Kapatid, bakit mo ginagawa ito? Kung dahil nag-aaral ako. Huwag mo na lang basahin itong libro. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagbabasa nitong libro. Maliit na batang lalaki. Ilang taon ka na? Ano nga ba ang alam ng isang binata tungkol sa pamumuhay ng maayos? Sige, kung may kakayahan ka. Umalis ka na rito ngayon din. Kung hindi ka mamamatay sa gutom, kahit na makapangyarihan ka, sige, papatawagin ko ang kapitan para magpatotoo ngayon din. Tulungan natin siyang matapos ito. Kung hindi mo makikilala, mamumuhay na ako ng mag-isa mula ngayon. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Huwag mo nang isipin na magdala ng kahit isang butil ng bigas o kahit isang piraso ng damit mula sa bahay. Gumugulong. Umalis ka na rito. Umalis ka na rito. Magpapanggap na lang ako na wala akong naging anak na katulad mo. Hindi mo ako kailanman tinatrato na parang anak. Maliit na batang lalaki, hindi maalaga. Nagkakagulo na sila ngayon tungkol sa paghihiwalay ng pamilya. Sige, umalis ka na rito. Tignan natin kung sino ang sasama sayo. May iwan kang nagugutom. Tignan mo kung sino ang sasama sayo. Tignan natin kung sino ang sasama sayo. Hintayin mo na lang magutom. Tignan mo kung sino ang sasama sayo. Anak ni Hum. Isasama ng nanay mo ang nakababata mong kapatid na babae at sasamahan ka nila. Ano ang nangyari sa pamilyang Xu? Kailangang mamuhay ng mag-isa ni Erlong. Kadalasan, masunurin ang batang ito. Bakit ba ang gulo-gulo ng lahat ngayon? Umalis ka nga rito. Ano ba ang pinagsitsismisan mo? Hehe, talaga. Naku, tingnan mo, walang hiya kang babae. Ang matigas ang ulong batang ito ay isinilang. Tatming, tara na. Ang halimaw na ito. At ikaw, babaeng walang hiya. Gusto niyong maghiwalay, di ba? Umalis ka ng arito. Umalis ka ng arito. Anak na lalaki. Hanapin na iyong mga kapatid na babae. Babalik kami agad, tapos alis ulit kami. Mabuti. Gusto kong buuin ang kayamanan ng aking pamilya sa buhay na ito. Pumasa sa pagsusulit sa imperyo. Paglabas ng aking ina at nakababatang kapatid na babae mula sa bahay aliwan, bumalik ako sa aking ina. Noong araw na pinalayas ang aking nakababatang kapatid na babae sa bahay, malinaw na gusto ng tatay ng kuya ko na manatili ka sa tabi niya.
Bakit ka sumama sa amin? Ako dati, dahil sa pagpili ng ama, ito ang humantong sa gutom ng ina at kapatid na babae. Ito ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko. Ang buhay na ito, kailangan ko silang gabayan para mabuhay. Dito na ba tayo titira simula ngayon? Sige, mananatili ako rito ng ilang araw. Pero naniniwala ka sa kuya mo. Tiyak na sisiguraduhin ni kuya na titira ka sa isang malaking bahay sa hinaharap. Napaka-abandonado na ng bahay na ito. Mga sapot ng gagamba sa lahat ng dako. Kailangang magmadali si nanay at maglinis. Nay, tutulungan kita. Nanay, tutulungan din kita. Mabuti. Makakakain na ba ang kuya? Halika at kumain. Nanay, kumain ka na. Hindi nagugutom si nanay, kumain ka na. Kuya, kumain ka rin. Hindi nagugutom si kuya, kaya kumain ka na. Pangalawang agrikultura. Pinalad akong makahanap ng kamote sa bukid. Pero paano naman ang hapunan? Kung hindi, tara. Huwag kang mag-alala. Nanay, may paraan ako. Pangako, hindi ko hahayaang magutom kayo ng nakababata mong kapatid na babae. Naaalala ko na maraming malalaking isda sa basang putik sa likod ng nayon. Sapat na yan para makakain tayo. Ano ang dapat kong gawin? Ate, kumain ka na dali. Pagkatapos namin kumain, tara mangisda tayo kasama ang kapatid ko. Sige, sabay-sabay nating ibahagi ito, tayong tatlo. Darating at aalis. Nay, kumain ka na dali. Naaalala ko ang isang mahalagang tao sa ospital na ito. Bakit? Binata, nakikita kita rito. Ilang beses akong naglakad pabalik-balik sa koridor. Kailangan nating maghanap ng isang tao. Pumunta ako para hanapin ang aking mga kamag-anak. Mukhang wala siya rito. Malamang napunta sila sa maling lugar. Naku, kawawa naman ang pagong na ito. Inabot ako ng ilang araw bago ko ito nahuli. Sayang naman, bakit hindi mo nalang ibenta ulit sa akin? Ibibigay ko sa iyo ang pera. Hindi ito impossible. Kung isasaalang-alang ang sakit ng matandang babae, ililipat ko sa iyo ang 20. Ang mahal. Ang mahal. Bale, wala. Ayaw namin nito. Matandang babae. Maganda ang mga bagay na ito. Mataas na nutritional value. Ang pagkain nito ay makakatulong sa iyong paggaling. Kahit maganda na, hindi pa rin maganda. Hindi ito isang panlunas sa lahat. Ang operasyon at pananatili sa ospital na ito ay tumagal ng napakatagal. Kailangan mong gumastos ng pera kahit saan. Maaaring bayaran ng employer ang mga gastusing medikal. Naku, kahit mabayaran pa, hindi pa rin pwede. Hoy, alis na ako. Sige, magtatanong na lang ako sa iba. Hoy, kayong dalawa, mag-ingat kayo. Hoy, alis na ako. Naku, sa wala pang 10 hininga. Siguradong babalik ang matandang iyon para hanapin ako. Kapatid, gusto mo ba ng pagong? Wala nang masasarap pa sa pagdagdag ng gatas ng iyong asawa. Medyo mahal ang 20. Pero sulit naman ang presyo. Hoy, nakababatang kapatid. Gusto ko ng binata. Binili ko ang pagong mo. Tinanong ka lang ng matandang lalaki. Sabi mo ayaw mo. Ang aking asawa ay palaging matipid at matipid. Hindi ko kayang mahiwalay sa kahit ano. Gusto ko sanang bilhin iyon ng palihim sa kanya. Ipagluluto ko ito para sa kanya mamaya. Pasensya na, kuya. Naunang nandito ang matandang ito. Ibigay mo na sa kanya, ayos lang. Narito na po, Ginoo. Ang pagkain ito ay lalong masustansya kapag nilagyan ng mabuti. CJ, binata, kung maaari po, matutulungan niyo po ba akong makakuha ng ilan pa? Wala nang lakas ang asawa ko kahit maglakad pa. Gusto ko lang siyang ipagluto ng masustansyang pagkain para gumaling siya. Lolo, mahal na mahal mo ang asawa mo. Nakarinig ako ng isang lumang katutubong lunas. Ito ay lubos na epektibo para sa paggamot ng panghihina ng binti. Iniisip ko kung handa ka bang subukan ito. Sabihin mo sa akin ang anumang mga katutubong lunas na mayroon ka. Gilingin ang igat hanggang maging pulbos. Kumain minsan sa isang araw. Ito ang itinuro sa akin ng aking lolo noong siya ay nabubuhay pa. Madalas pa rin itong kainin ng lola ko. Napakabilis. Sige, bibili ako ng igat mamaya. Hoy mali, lalaki. Naghuhukay ka ba ng butas para sa akin? Haha, gusto pa nila akong bentahan ng igat. Oh, lolo, hindi, totoo ang sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa katutubong lunas. Pero may pinaalala sa akin ang pagbanggit mo. Ayaw mo ba ng pagong? Sa susunod na makahuli ako ng pagong, dadalhan din kita ng mga igat. Kumusta naman? Pero kailangan mong magbayad ng discount. Kung talagang epektibo ang katutubong lunas na ito, sasabihin ko sa lahat ng tao sa pabrika natin. At saka, dalhan mo ako ng pagong bukas. Tara, bumili tayo ng 20 yuan. Okay, kung ganoon, paano ko kayo mahahanap kung ganoon? Hihintayin pa rin kita rito bukas. Pwede kang magtanong-tanong kung ganoon. Anak ko si Lin Yuan Chao. Nagtatrabaho sa istasyon ng pagbobroadcast ng pabrika. Alam ng lahat. Malalaman mo agad kapag nagtanong ka. Naku, gumawa lang siya ng pangalan noong pumasok siya sa pabrika. Nagtugma talaga. Sige, nakuha ko na. May iba pa akong gagawin. Magbabakasyon na ako ngayon. CJ. Mukhang maganda talaga ang pagong na ito. Magluluto ako ng sopas para sa asawa ko pagbalik ko. Ang perang ito ay maaaring ituring na panimulang kapital. Pero kailangan muna natin itong ibigay kina nanay at nakabatang ate. Bigyan sila ng maayos na pagkain. Wala pa akong tiket. Dito ka lang makakabili ng mga kailangan mo. Bagamat nagsimula itong magbukas noong dekada 1980. Gayunpaman, ang pag-unlad ay nag-iba sa bawat lugar. Ayokong ako ang maglabas ng leg ko. Kalimutan mo muna yan. Bigyan niyo muna ng masarap na pagkain sina mama at ang nakababata kong kapatid. Pagkatapos ay umuwi ka na. Nanay, nakababatang kapatid na babae, nakabalik na ako. Bumalik na ang anak ko. Kuya, ano yung hawak mo? Ito ay bigas. Naku, may karne rin dito. Wow, ang succulent naman ito. Isang buong taon na akong hindi kumakain ng karne. Ernong, saan mo nakuha yan? Nakahuli ako ng pagong kaninang umaga at ipinagpalit ko ito sa mga ito. Sige, nanay. Maaari mo itong kunin. Dapat kayong bumili ng bagong damit ng nakababata mong kapatid bukas. Ang daming pwedeng ipagpalit sa pagong na yan. Hindi ka naman pumunta para magspekulasyon, di ba? Naku, hindi totoo yan, nay. Halika. Para sa iyo ang karning ito. Masarap ang kainan natin mamaya. Wala ka naman talagang ginawang mali. Nagsisinungaling si nanay sa iyo. Baka tamaan ako ng kidla. Naniniwala sa iyo si nanay. Haha.
Sa wakas ay lumaki na ang aming pangalawang anak na lalaki. Kumain na ang dalawang magsasaka. Sige na, hoy, nandito na. Halika. Wow. Ay. Nay, kumain ka na po. Nakakabusog talaga ang ulam na ito ngayon. Ang sarap naman palang maghiwalay ng pamilya. Ngayon kumakain ng karne. Hindi ko na kailangang tiisin ang ugali ng tatay at pinsan ko. Siyempre, mas mabuting magpatuloy. Mas magiging maayos ito. Pagkatapos kong matapos ang kainan na ito, lumabas ang kapatid ko para maghanap ng trabaho. Ibibili kita ng 3 libra pang karne bukas. Lanan. Magaling, tara kain tayo ng karne. Nay, kumain ka rin ng mabilis. CJ. Bagamat isang pagong lang ang nahuli. Pero nakahuli naman sila ng ilang igat at naiuwi ang mga ito. Tulong! 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 Xiao Guang, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para mahuli ng mga pagong para kainin. Sinubukan lang din itong saluhin ng isang bata. Dahil dito, nahulog siya sa tubig. Ililigtas ko siya. Saan ito nahulog? Sige, pupunta na ako. Kapatid na Erlong, mag-ingat ka. Mas magaling siya. Naging matatag na ang sitwasyon. Pero para lang maging ligtas, kailangan ko muna siyang dalhin sa ospital ng pabrika para sa isang check-up. At gayon din ang mga manggagawa. Maaari mo bang ibalik ito sa bahay ko? Kinuha ko na ang pagong nahuli mo. Bibigyan kita ng 2 librang karne mamaya. Gusto ko lahat ng iga. Paglahin natin ito sa 1 sentimo kada libra. Pwede mo na lang ihatid sa bahay ko. Kaya ba talaga nitong ibenta ng ganito karami? Dinala ko muna siya sa ospital. Ginagarantiyahan ng mabuting kapatid na Erlong na matatapos niya ang misyon. Paano nangyari ito? Nawala ang bata. Paano ito nahulog sa tubig? Lola, huwag kang magpanik. Sinuri ko siya noong niligtas ko siya. Wala nang malalaking problema ngayon. Ito ang nag-iisang anak na lalaki sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa'yo, di ba? Nagawa lahat ni Lola ng may kaunting pagsisika. Anong nangyari kay Nanay Xiao? Anong nangyari kay Xiao? Nawawala si Xiao. Hindi sinasadyang nahulog ako sa tubig. Dahil sa binatang ito, nailigtas si Xiao. Dinala pa nila siya sa ospital. Maraming salamat. Ang kasama na ito, saang workshop kagaling, tiyak na magpapasalamat ako ng maayos sa'yo sa hinaharap. Tumutulong lang ako kapag gusto ko. Kailangan ko pa rin magbenta ng mga pagong. Aalis na ako ngayon. Sino nga ba talaga itong lalaking ito na nagbebenta ng mga pagong? Naku, gatas ko. Ayokong kainin ito. Gusto kong kumain ng kanin, pansit at karne. Iniinom ko ito araw-araw. Nawalan na ako ng gana sa pagbabasa. Mahina ang anin nitong mga nakaraang araw. Kainin na lang muna natin ito sa ngayon. Ngayon, bawat sambahayan. Aling sambahayan ang hindi naghihigpit ng sinturon para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Naku, iba ang pangalawa kong kapatid. Malinaw kong nakita ang batang manggagawang si Huang kaninang umaga. Nagbubuhat ng 2 malalaking basket ng igat papunta sa kubo na may bubong na pawi. Mayroon ding 2 pagong sa loob. Ano ba yang hinihimig mo? Nagtataka ako. Bakit ba ang hirap nilang paghiwalayin ang pamilya? May sarili na silang ipon noon pa man. Saan naman nakakuha ng ganito kalaking pera ang magsasakang ito? Ang ikuya ba ang sikreto mong imbak na pera? Ang galing mo talaga. Napapos mo. Itago ang kayamanan ng iyong pamilya. Hayaan kumain ng maayos ang mga magsasaka. Uminom ng maayos at manamit ng maayos. Inumin natin itong manipis na sopas. Gusto mo ba akong baliwin? Naku, hindi naman talaga totoo yan. Pupunta ako at titingnan ko. Saan kaya kumuha ng pera ang nanay na yon at ang 3 niya? Tio, sasama ako sa'yo. Zhang Jinfeng. Sabihin mo sa akin, saan nagmula ang mga bagay na ito? May palihim ka bang itinago na pera sa pamilya mo? Hindi ko. Ang masamang babaeng yon, ang tiyuhin ko, ay naglakas loob pa rin maging matigas ang ulo. Kung hindi dahil sa tulong niya, batay sa walang kwentang si Junior yung ngayon, paano kaya nila nagagawang makuha ang mga ganoong bagay? Wala talaga akong naipon na pera sa gilid. Hindi ako binigyan ng tiyuhin mo ng pera sa loob ng maraming taon. Saan ako makakahanap ng ekstrang pera para makapag-ipon? Tay, ang mga bagay na ito ay talagang ibinalik ng kapatid ko. Hindi nagsinungaling si mama sa'yo. Hoy, batang-batang to. Wala kang karapatang sirain ang usapan ng mga nakatanda sa'yo kapag sila ay nagsasalita. Zhang Jinfeng, hindi ka nagsasabi ng totoo, di ba? Mukhang hindi kita papatulan ngayon. Hindi ka aamin ng tapat. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon, ang lakas ng loob mo. Nangangahas ka bang kalabanin ang tatay mo, anak? Tunay ngang masigla ang eksenang ito. Hindi ba tama yon? Ilang araw na ang nakalipas. Iginigit pa nga ng anak na paghiwalayin ang ari-arian ng pamilya. Itong mga nakaraang araw simula nang maghiwalay ang pamilya. Mayroon silang karne na kakainin sa bawat kainan. Sa tingin ko si Kutong Sen yan. Naiinggit ako at nagsiselos. Tama, di ba? Nay, ayos ka lang ba? Ikaw na batang-bata. Sasaktan mo ba ang sarili mong ama? Ikaw na kupal, hindi ka ba takot tamaan ng kidlat? Ito ang aking ina na nagbigay sa akin ng buhay at nagpalaki sa akin. Binugbog ang nanay ko. Hindi siya ipinagtanggol ng anak. Iyan ang mas karapat-dapat sa banal na paghihiganti. Tama, napakagaling. Dahil may kakayahan kang ipagtanggol ang iyong ina. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kahusay. Maliit na batang lalaki, ang anak mo. Ang iyong kakayahan. Pambubuli lang ba ito sa asawa at mga anak niya? Ikaw na walang hiya. Anak, mabuti, mabuti. Hindi mo ba gustong ipagtanggol ang nanay mo? Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Ipaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging kasing lawak ng langit at kasing lalim ng lupa. Nakita ito ng malinaw ng lahat. Hindi naman sa ako, si Kuernong, ay walang pamilya. Ito ang kanyang hindi magandang pag-ugali bilang isang ama. Gayunpaman, ikaw ang lahat sa akin. Tatanggapin ko ang ilang suntok mo ngayon. Isipin mo itong kabayaran sa kabaitan ng pagbibigay sa iyo ng buhay. Pero minsan lang ito. Dito nagtatapos ang ating relasyong mag-ama. Puputulin ko na ang relasyon naming mag-ama, Kutong Sen. Mula sa puntong ito, lahat ng ugnayan ay naputol na. Hahaha, naputol ang relasyon ng mag-ama. Mabuti. Batang bastos ka, ang lakas ng loob mo. Gusto mo bang putulin ang ugnayan ko sa'yo, di ba? Mabuti.
Kung ganoon, magkukunwari na lang ako na wala akong naging anak na katulad mo, hayop ka. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Tigilan mo na ako, pakiusap, tigilan mo na ako. Tigilan mo na ang pananakit sa akin. Kapag patuloy silang nag-away, papatayin nila ako. Umalis ka nga sa daanan ko. Hindi kailangan magmakaawa sa kanya ang nanay at nakabatang kapatid na babae. Sa puso ni Kutong Sen, ang pamilya ni Kudaming lamang ang kanyang mga kamag-anak. Sinasabi mo pa rin yan, di ba? May pinapunta na akong tao para tawagan si Kapitan Huang bago pa ako dumating. Dapat ay oras na ngayon. Panoorin mo akong saksakin ka hanggang mamatay. Hoy! Tumigil! Tumigil ka! Sutong Sen, baliw ka ba? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ng maayos ang mga bagay-bagay? Kailangan itong lumala hanggang sa pagtulong sa hinapagkamatay ng isang tao. Kapitan Huang, wala kang ideya sa sinabi ng batang yon. Gusto niya talagang putulin lahat ng koneksyon niya sa akin. Sige, dahil ganoon nga ang kaso. Ibibigay ko ang hiling mo. Magpapanggap ako na wala akong naging anak na katulad mo. Kapitan Huang, dumating ka sa tamang panahon. Nandito lahat ngayon. Maging saksi ka para sa akin. Hindi naman sa ako, si Ku Erlong, ay walang pamilya ngayon. Sa halip ito ay isang paikot-ikot na ang kawalang galang ni Mori bilang isang ama. Sumusumpa ako sa lahat. Simula ngayon, ako, si Ku Ernong, ay pinutol na ang aming relasyon bilang mag-ama kay Kutong Sen. Magaling, pakalawang magsasaka. Sinusuportahan ka ni Tio. Ang bagay na ito, nakakapangilabot ang mga ginawa ni Old Q. Panahon na para tapusin ang relasyon. Ang usapin ng pagputol ng ugnayan. Sinabi sa akin ito ni Ernong ilang araw na ang nakalipas. Pinayuhan ko rin siyang huwag masyadong maging mapusok, lalo na't bata pa siya. Kung titignan mo ngayon, ibang tao pala ang kumilos ng padalos-dalos. Ang bagay na ito, pumayag ako. Sige, mula ngayon. Ikaw, Ku Ernong, wala ka ng koneksyon sa pamilya ko. Mabuhay man o mamatay kayong tatlo sa hinaharap. Huwag mo na akong buluhin pa. Tara na, dakilang Ming. Sige, yan lang muna sa ngayon. Sige na at mag-abala ka na. Aalis na rin ako. Talagang pinalaki ng binata na ito ang kanyang negosyo. Nagdala rin siya ng kasama. Naku, hindi totoo yan. Ito ang kaibigan ko noong bata pa ako na tumulong. Isang pagong 20. Uy, di ba? Halika, 20 yuan. Si Brother Ernong ngayon ay nagnenegosyo na lamang ng ilang dosenang yuan. Nako, ang laki-laki naman ng pagong na ito ngayon. May gagawin ako. Aalis na ako ngayon. Babalik ako para dyan bukas. Huwag kang mag-alala, ganito pa rin kalaki bukas. CJ, wala na siya. Lolo Lin, ang iba ay ang mga pagong na may malalambot na balat at igat na hiniling mo. Wow, punong-puno ito ng igat. Tama yan. Tingnan mo sila, napakalakas nilang lahat. Binata, matutulungan mo ba akong ihanda itong igat? Ang pagbibenta ng mga lokal na produkto tulad nito ay nangangailangan din ng pagbibigay ng mga serbisyo sa pagproseso pagkatapos ng benta. Walang problema. Tapos abalahin pa kita. Niyaya ka ng binata na magtanghalian. Suyes. Maaari mong panatilihin ang perang ito. Bumili ng karne para sa pamilya. Erlong J. Hindi ako maaaring humingi ng masyadong malaking halaga. Ang 2 yuan ay makakabili ng 4 na G ng karne. Tanggapin mo na lang. Sundan mo ang kapatid ko mula ngayon. Maraming oportunidad para kumita ng pera. Salamat, kapatid na Erlong. Kung gayon, ako na ang bahala dyan para sa'yo. Mabuti. Bakit? Tila naiba ang pangalawang sektor ng agrikultura kumpara sa dati. Kumita ako ng 2 yuan sa loob lamang ng maikling panahon. Tiyak na magsisikap ako sa ilalim ng gabay ni Brother Ernong mula ngayon. Binata, tingnan mo. Pagong na may malambot na balat 20 yuan. 20 G ng igat sa halagang 1 yuan. Tingnan mo kung may problema. Salamat po, Ginoo. Hoy kasama. Dito ka nakatira. Naku naman. Magkakilala ba kayong dalawa? Naku, nakakahiya man lang pag-usapan yan. Naging makulit ang anak ko at nahulog sa tubig. Lahat ng ito ay salamat sa binatang ito kaya ako nakarating sa ospital. Kasama. Maraming salamat. Tama yan. Matandang lalaki. Ito ang kamag-anak mo. Kung gayon, mas mabuti pa sana yon. Maya-maya pa, regaluhan kita ng ilang inumin sa bahay ko bilang pasasalamat. Babalik muna ako at ayusin ang mga bata. CJ. Pumunta. Uy, ang pangalan ng lalaking ito ay Wang Bolin. Siya ang pinuno ng kantina ng pabrika, ang pinuno ng mess hall. Malaki ang naitulong mo sa kanya. Isa itong magandang pagkakataon. Ayaw mo bang magbenta ng igat? Tanungin mo siya mamaya kung gusto ito ng catering team. Piyuhin. Salamat sa iyong abala. Kung makapagbibigay ka lang ng magandang salita para sa akin, maganda sana yon. Hindi ko nasisingilin ang mga igat na ito ngayon. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Malaking pabor lang ang ginawa mo sa kanya. Tiyak na hindi niya tatanggihan ang ganoon kaliit na bagay. Salamat sa iyong mabubuting salita. Kung mangyari ito, dadalhan kita ng isa pang 30 katinang igat bukas. CJ. Hahaha. Naku naman haha. Tara na, lahat kayo, tikman na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang aking posisyon bilang pinuno ng kantina ng kumpanya, nakamit yan sa pamamagitan ng paggamit ng spatula sa iyong kamay. Igisa ito ng paisa-isa, Yenen, ang sarap talaga. Hoy Xiao Wang, hindi ba't araw-araw na bumibili ng mga sangkap ang catering team mo? Paano nangyari? Gusto mo bang mag-supply ng mga sangkap? Sa totoo lang, ang bahay ko ay nasa Kian Commune. Ang mga kondisyon ay talagang masama. Ang maaari na lang natin asahan ay ang panghuli ng mga igat at ipis. Kumita ng kaunting baon. Kung may tuturo lang sa akin ni Brother Wang ang tamang direksyon, tunay akong nagpapasalamat. Tungkol ito sa mga sangkap ng aming catering team. Ang mga ito ay karaniwang sinuplayan ng mga kooperatiba ng supply at marketing. Gayunpaman, kung ang dami ay hindi masyadong malaki, kaya ko naman itong tanggapin. Kapatid na Wang, sapat na ang mga salita mo. Ano man ang dami. Malaking tulong ka sa akin. Maraming salamat. Hayaan mo muna akong gawin ito. Hindi naman malaking bagay ang uminom nitong tasa. Simula bukas, dapat ay makakapaghatid ka ng 50 G ng igat araw-araw nang walang anumang problema, hindi ba? Walang problema. Tara na. Yelan, maganda ba itong pelikulang ito? Maganda. Si Zhong Lian ang orihinal na pinagmamasdan ko. Sa kanyang nakaraang buhay, pinakasalan niya si Kudaming. Akala ko nung una ay ako yon. Nag-asawa lamang siyang muli pagkatapos niyang mapunta sa bilangguan. Pero tingnan mo silang dalawa. Malinaw na matagal na silang may relasyon. Kudaming. Sudaming.
Nanonood ng pelikula. Hindi. Nakilala ko rin si Zongyan. Nagkwentuhan lang kami ng ilang minuto. Kailangan ko nang umalis. Zongyan, Pagbalik mo, tandaan mong ipatawag ang mga magulang mo para kanselahin ang kasunduan. ano? Sinabi kong ipapatigil ko na ang engagement. Ayoko ng mga babaeng hindi malinaw at walang katiyakan. Ernong, sobra na ang sinabi mo. Bakit mo kinailangang putulin ang engagement? Hindi siya sapat para sa akin. Ito lang. Su Ernong, huwag mong pagsisihan. Su Ernong, sumobra ka na talaga. Pinasigaw sa publiko na hindi natuloy ang engagement. Hindi ba't sadyang nakakahiya ito? Nakakahiya ang mga tao, di ba? Sudaming, mas masahol ka pa sa baboy o aso. Baon sa utang ang pamilya mo dahil sa pinag-aralan mo. Nag-iipit ang buong pamilya para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Pero ayos lang naman ang kalagayan mo. Pumunta talaga sila rito para manood ng scene. Tuturuan kita ng leksyon para kay Lola ngayon. Ang gastador naman, Ikaw na walang pusong anak na lalaki babae. Hindi magagal sa matanda at mga sakit sa mga mata. Hindi maalalahanin sa mga magulang. Itinapon pa nila sa kanilang isipan ang moralidad at kahiyan. mukhang nakita ni Ku Erlong ang tunay na relasyon namin ni Zongyan. Kung hindi, bakit nila ako pagalitan sa pagiging walang hiya at walang asal? Kung lalaban ako ngayon, tiyak na sasabog ito. Huwag kailanman kumilos ng padalos-dalos. Ngayon ay tuturuan kita ng isang aral para sa matandang babae. Bumalik ka at pagnilayan ang iyong mga ginawa. Kung maglalakas loob kang gawin ulit iyon, itatali kita at ibabalik sa nayon para harapin ang lahat. Yung mga taong hindi makakita ng mga bagay sa kanilang mga nakaraang buhay. Sa buhay na ito, ako mismo ang magtutulak palayo. Hindi na muling ididikta ng iba ang buhay ko. Kuya, dumating ka na. Narito ang 2 libra ng baboy na napagkasunduan. Bibigyan kita ng isa pang 5 gin ng bigas. Kuya, napakabait mo. Ang galing mo talaga. Huwag mong sabihin yan. Matagal ko nang sinabi yan. Hindi ko kukunin ang pera mo na walang kapalit. Ito ang gantimpalang dapat ibigay sa pagong. Ito ang perang kapalit ng 20 gin ng iga. Ang daming pera, kapatid. Bibili ka pa rin ba ng igat sa hinaharap? Siyempre, kukunin ko ang kahit anong halaga na mayroon ka pagkatapos niyan. Kung hihilingin sa iyong manghuli ng 50 gin ng igat araw-araw. Posible ba ito? Walang problema, pare. Para saan mo kailangan ang napakaraming igat? Hindi mo naman plano magnakaw ng manok at kumita, di ba? Masyadong mapanganib yan. Naaresto ang tiyuhin ko noong nakaraang taon dahil dito. Huwag kang mag-alala. May sariling paraan ang panganay na kapatid. Mula ngayon, sisingilin kita ayon sa timbang. 1 libra para sa 1 sentimo. Kapatid, naiintindihan kong naawa ka sa amin dahil kaawa-awa kami. Gusto mo ba kaming tulungan? Huwag kang mag-alala kahit hindi ka nila bigyan ng pera. Tiyak na matatapos ko ang mga bagay-bagay. 50 gin lang naman ng igat. Okay, Kung ganoon ay naayos na. bigyan mo ako ng 50 kati ng igat araw-araw. Kung hindi ka makahuli ng sapat sa isang araw, maaari rin silang humingi ng tulong sa ibang mga bata sa nayon para mahuli ito. Sabihin sa kanila na maaari mong ipagpalit ang isang igat para sa isang piraso ng candy. Huwag kang mag-alala, kapatid. Nangako akong gagawin ko ang mga bagay-bagay na maayos. May mga magkakapatid na ngayon na nagtatrabaho bilang mga manghuli ng igat. Naghatid siksuyasi ng mga dilaw na igat. Bukas na ngayon ang landas na ito. Kailangan kong maghanap ng bagong paraan para kumita ng pera. Siya nga pala. Naalala ko na kadalasan ay kakaunti ang mga tao sa pilapil ng bayan ng county. Kapatid, anong ginagawa mo? Paggawa ng tsa, nabasa mo ang napakalaking balde. Hindi natin kayang tapusin lahat ng inuman na yan. Hindi para sa sarili kong inumin ang tsang ito. Ito ay nakatadhana para ibenta. Saan ko ito may bebenta? Sa tabi ng istasyon ng kuryenteng hydroelectric. Saan na ipinagbibili? Saan na ipinagbibili? Kuya, alam mo talaga kung paano mag-isip ng solusyon. Nagtitinda talaga sila ng tubig sa tabi ng ilog. Hindi ba tama yon? Maganda ang tanawin ng ilog. Hindi may inom ang tubig sa ilog. Ang sakong agila ay nakakapapawid ng init at nakakapapawid ng uhaw. Gusto mo ba ng maiinom? Tingnan mo itong kulay ng tsa, malinaw at pula. Garantisado kong magugustuhan mo ang inumin mo. Magkano ang tasa na ito? 3 sentimo kada tasa. Cheng, bigyan mo ako ng maiinom. Kunin ang pera. Naku. Masarap at nakakapresko. Iinom din ako ng tasa. Iinom din ako ng tasa. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Nauuhaw na ako. Huwag kayong mag-alala lahat. Dahan-dahang ayusin para masigurong lahat ay may pwesto. Ang bango naman, bakit ka nahuhuli? Dahil umuunlad ang negosyo ng tsa ng kapatid ko. Tada. Ubos na lahat. Kain na tayo. Ang daming pera. Kumita ako ng buong 5 yuan. Kain na tayo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ito ang unang pagkakataon na nawalan ako ng pera sa 5 yuan. Isang balde lang ng tubig ang nabenta. Dahil sa limitadong uri. Kung pupunta tayo ng mas maaga bukas, maghanda ng ilang balde ng tubig. Magdagdag ng ilang mga bagong uri. Halimbawa, tubig na may peppermint orange juice. Maaari pa rin tumaas ang kita. Ang kita ay maaaring umabot na hindi bababa sa 15 yuan. Dati, 50 sentimos lang ang kinikita ko sa paglalaban ng damit kada araw. Ang 15 yuan ay makakabili na ng maraming candy at karne, hindi ba? Kaya, sasama ka sa akin bukas ng umaga. Kapag pamilyar ka na sa trabahong ito, mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa pagbebenta ng tubig. Ang galing ng trabaho mo, talagang pinagbigyan mo ako. Ikaw ang aking ina. May tao ba roon? May nangyari rito. Kailangan ko agad ng tulong. Sia Uling, kumain ka ng maayos sa bahay. 30 magbabayad ako. 30, may makakapagpaayos ba ng truck ko? 30 yuan. Sapat na yan para kumita tayo sa loob ng 1 buwan. Medyo seryoso ang problemang ito. Mukhang kailangan ko itong hilahin sa isang talyer sa bayan ng probinsya. Kailangan itong maayos na ayusin ng ilang panahon. Nasa isang napakahirap na panahon ako ngayon. Kung may makakaayos nito, bibigyan kita ng 40 yuan. Kahit 50 yuan pa, 50 yuan pa rin. 5,000 at 50 yuan. Ang anak kong lalaki, si Tatming, ay isang estudyante sa kolehiyo. Walang hindi niya naiintindihan. Tatawagan ko siya para ipaayos ang kotse. Tama. Hayaan mong subukan ni Kudaming. Abutin lamang ng 50 yuan ang pagpapaayos. Hanapin mo si Daming. Sabihin mo sa kanya na pumunta rito agad. Haha, nalilito siguro ang matandang babaeng ito. Paano magkakaroon ng alam tungkol sa pagkumpuni ng kotse ang isang taong puro pag-aaral lang? Erno, kaya mo bang magkumpuni ng mga kotse? Siyempre, ang dinastyang Ming. Matutulungan mo ba ang kasamahang ito na ayusin ang kotse niya? Kasama. Iniiwan ko na ito sa'yo. Pakiusap. Tignan mo ang kahangahangang apo ko. Ang galing niya talaga. Kahit ang driver ay kinailangang batiin sila ng magalang pagdating nila. Hahaha. Wala akong ideya kung paano ayusin itong kotse. Hindi ko talaga alam kung paano. Paano mo hindi nakilala si Tatming? Ang bait mo talaga. Tiyak na maintindihan ko na ganong klaseng pag-ayos ng kotse sa isang sulit lang. Tulungan mo siyang ayusin ito. Naayos na. Ito ay 50 yuan. Tatming.
Tulungan mo naman ang kasama na ito na ayusin ito. Tingnan mo kung gaano kabalisa ang amo. Hindi pa nga ako nakakahigop ng kahit isang higop ng mainit na tubig. Tulungan mo pa ako. Kailangang palitan ang mga piyesa ng kotseng ito para maayos. Hindi ito maaayos kung wala ang mga piyesa. Aling bahagi ang kailangang palitan? Nagdala kami ng ilang mga piyesa. Tingnan mo kung alin yan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapalit ng isang bahagi. May problema ang buong sasakyan. Ang paglipat sa iba ay ganap na walang silbi. Kailanganin natin ng malalaking kagamitan sa pagkukumpuni ng sasakyan. Hahaha. Wala lang, may naalala lang akong nakakatawa. Hindi ko kailangan sa akin. Patuloy na palawakin ito. Alam mo ba kung paano ito ayusin? Kung hindi mo kayang ayusin, huwag kang mag-alala dito. Hindi partikular na mahusay sa, pero dapat mas magaling ako ng kaunti kaysa sayo. Anong mga pagkukumpuni ang kaya mong gawin? Parang pag-aayos lang ng inidoro. Kailan ko nabalitaan na marunong ka palang mag-ayos ng mga kotse? Johnny Ryong, huwag kang pumunta roon at gumawa ng gulo. Huwag mong ipahiya ang aming nayon. Kung talagang naayos ni Erlong ang kotse, Sino ba naman sa nayon ang maglalakas loob na hamakin siya pagkatapos nito? Na, bro, kung alam mo talaga kung paano ayusin. tulungan mo ako. Hong Yanwei. Ang mabait na driver na nakilala ko noong nagpapaayos ako ng kotse ko noong nakaraan ko pa. Hindi ko akalain na magkikita tayo ng ganito kaaga sa buhay na ito. Kapatid, kung matutulungan mo ako sa malaking pabor na ito. Ako, si Hong Yanwei, ay tiyak na maalala ang kabutihang ginawa mo para sa akin. Anong pabor ang naalala mo sa kanya? Wala siyang kwenta. Yung batang yun na nangangahas kumilos ng mayabang kahit hindi siya nabugbog ng 3 araw. Kung alam niya talaga kung paano ayusin ito. Nagprito ako ng itlog sa palad ko para kainin niya. Mahina ako sa mga salita. Hindi magaling sa matatamis na pananalita. Pero hindi naman ako torpe. Hindi ko alam kung kaya ni Kudaming na may kakayahang gumawa ng mga bagay-bagay na ayusin ito. Pero ginagaranti ako na mapapatakbo pa rin ng kotse pagkatapos kong ayusin ito. Humph, sayang naman. Lene. Kaya hindi mo talaga alam kung paano mapagmataas. Kung hindi mo na kayang ayusin, maligaw ka na. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Bigyan mo ako ng 1 sentimo. Haha, akala ko may iba ka ng gusto. 1 sentimo para sa pilay na magsasakang ito. Ano ang kinalaman ng pagkuha ng 1 sentimo sa pagkukumpuni ng kotse? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Hahaha. Hindi talaga alam ng batang ito ang sarili niyang limitasyon. Nang marinig kong may 50 yuan, naisip kong subukan ang aking swerte. Labis na pagpapahalaga sa kakayahan ng isang tao. Pagkukumpuni ng kotse gamit ang 1 sentimo. Mawawalan na ng bait ang nayon natin sa pagkakataong ito. Ernong, hindi naman nakakahiya na hindi mo ito maayos. Ang truck na ito ay may komplikadong istruktura. Kailangan mo ng isang profesional na teknisyan. Kailangan na hindi bababa sa 8 hanggang 10 taon ng karanasan upang maayos ito. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng kahit 1 sentimo sa mga gimmick na ito para lang mapasaya ang lahat. Sinong may sabing hindi ko kayang ayusin to? Meron ka bang mga barya? Nakikita kitang nagtatalon ng ganyan. Hindi siya mukhang marunong mag-ayos ng kotse. Mukhang alam na alam ng lalaking ito ang mga ginagawa niya, kuya. Haha. Haha. Anong klaseng pagkukumpuni ng kotse ito? Magastos ang paglilinis ng makina. Ito ang port ng voltage regulator. Gumamit ng mga barya para isara ang mga nawawalang puntos ng car. Maaaring gamitin bilang magulang na linis sa alloy. Sila pa nga ang nakaisip ng ganitong pamamaraan. Ang galing niya talaga mag-ayos ng mga kotse. Subukang paandarin muli ang kotse. Kapatid, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung hindi ito maaayos, kailangan mong magbayad ng kabayaran. Naayos na talaga. Ito ay naging mabuti. Naayos na. Naayos na. Impossible ito. Paano ito naayos ng ganoon kadali? Kasama, kailangan mong magpatingin pa. Siguro hindi man lang naayos. Siguradong naayos na ito nang hindi na kailangang suriin pa. Kapatid, maraming salamat sa pagkakataong ito. Walang anuman, kapatid. Isang tunay na eksperto. Saang talyer ka nagtatrabaho? Babalikan kita ulit kung sakaling magkaroon ako ng anumang problema sa kotse ko sa hinaharap. Wala akong alam sa pagkukumpuni ng kotse. Ito ay isang bagay na lamang sa pamamagitan ng paghulat. Hindi ba nagpadala na ng traktor ang production team dati? Kapag kinukumpuni ng operator ng makinarya sa bukid ang traktor, sinulyapan ko pa ito ng ilang beses mula sa gilid. Palagi kong sinasabi na si Ernong ay isang mayabang na bata. Ano ang mga estudyante sa kolehiyo? Natututo ang mga tao kung paano mag-ayos ng mga kotse sa pamamagitan lamang ng panonood sa mga ito. Iyan ang tunay na kasanayan. Yan ang tinatawag mong taong may kakayahan. Hindi tulad ng ibang tao na puro pag-aaral lang ang alam. Wala silang magawang totoong trabaho. Ano ba ang sinisigaw mo? Ano ba ang sinisigawan niyong lahat? Isang truck lang naman yun na naayos na. Wala kaming pakialam. Ang anak kong si Tatming ay magtatrabaho na para sa gobyerno mula ngayon. Kumita ng lahat ng lehitimong malaking pera. Kaya, hindi mo ba naisip na malaking pera ang 50 yuan? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Putulin. Tunay na kahanga-hanga ang anak ko. Sige, yun lang. Umalis siya. Sige, ihahatid ko na ang mga gamit ngayon. Kuya, pansamantala lang ang pagtulong ko sa'yo. Para sa pang-emerhensyang paggamit. Pagkatapos maihatid ang kargamento na ito, kailangan mong dalhin ang kotse sa talyer sa probinsya. Magpa-check up ng masinsinan. May isa pa akong bagay na kailangan kong ipaalala sa'yo. Ang pagmamaneho ng malayo ay isinasapanganib ang iyong buhay para sa pera. May seryoso akong sasabihin sa'yo. Ang pera ay isang panlabas na bagay lamang. Minsan, kailangan mo na lang bumitaw. Huwag masyadong magpaapekto sa mga detalye. Sa kanyang nakaraang buhay, ginawa ito ni Hong Yanwei para lamang protektahan ang isang truck na puno ng mga kalakal. Aksidenteng nasaktan ang isang tao. Pinatulan ng 20 taon. Sayang naman talaga. Medyo nakakabahala ang sinabi mo. Bakit mo bigla-bigla na lang binabanggit yan? Wala naman talaga. Tandaan mo lang ang mga salitang ito. Maaaring makatulong ito sa iyo na maiwasan ang isang kalamidad sa hinaharap. Naku, ang bango naman. Ganun ba talaga kabango ang dating nito sa pamamagitan lang ng pagdaragdag ng mga dahon ng tsaa at tubig? Siyempre hindi lang. Idinagdag ko rin dito ang sikreto kong recipe. Ano ang sikretong recipe? Lihim na formula. Nasabi ko na sa nanay ko. Sasabihin ko sa iyo kapag lumaki ka na. Napakakuripot naman ng kuya ko. Sige, tara na. Boss, nandito ka na pala. Ano ang ginagawa mo? Boss, sa wakas ay dumating ka na. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na tsaa. Bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Gusto ko rin. Lahat ay nakakakuha ng bahagi. May pumunta rito. Iligtas mo siya, Nay. Inumin mo muna ang sopas. Titingnan ko. Mag-inat ka. Tongtong, gumising ka. Tongtong tongtong. Gumising ka, tongtong. Gising na ako. Tongtong tongtong, sa wakas gising ka na.
Takot na takot ako, akala ko malulunod ka na. Isasama ka namin sa paglangoy. Kung may mangyari sa'yo, Paano ko ba ito ipapaliwanag sa mga magulang mo? ang galing mo talaga, binata. Malakas ang loob na iligtas ang mga tao. Napakadelikado ng sitwasyong iyon. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mawalan ng buhay. Isinasapanganib mo ang buhay mo para makatulong sa isang tao. Iyon ang dapat mong gawin. Anak, ayos ka lang ba? Multa. Natisod ang nanay ko sa bato pag-akyat niya rito. Tungtong, balik na tayo. Huwag kang lumangoy, nakakatakot masyado. Bakit ba basta-basta umalis ang mga taong ito? Isinapanganib ng mga tao ang kanilang buhay upang makaitas. Tiyo, hindi ka man lang nagpasalamat. Bale wala, may niligtas lang ako. Hindi ko inaasahan na may magpapasalamat sa akin. Ernong, umuwi ka na. Pumunta sa klinika para kumuha ng gamot. Binabantayan siya ng kanyang ina. Sige, pupunta ako sa klinika. Hoy, mag-ingat ka. Malubha ang sugat ng kaibigan ko. Dapat ba akong bumili ng isang pakete ng sigarilyo para lang maaliw ako? Okay, meron ba nito si Quimen? Naman, bigyan mo ako ng isa kong gayon. Pare, hindi ka nagbibiro, di ba? Meron ka ba nito o wala? Kung hindi, Bahala na, hahanap na lang ako ng iba na bibili niyan. kung gusto mo ng isa, sa kasalukuyan ay walang stock na magagamit. Kung gusto mo, Pupunta ako ngayon sa lungsod para kunin ang mga paninda. kung hindi ka nagmamadali, Ihahatid ko ito sa bahay mo mamayang gabi. Sige, kailangan kong uminom ng sigarilyo bago maghapunan mamayang gabi. at saka, ireregalo ko itong mga sigarilyo. Huwag mo akong lokohin sa pamamagitan ng paggawa ng isang karton ng mga sigarilyong walang laman. Walang problema. Ngayon ay maaari na silang ibenta ng buo. Sino pa rin ang bibili ng mga ito ng hiwalay? Hindi lang para sa iyo ang sigarilyong ito. Ito rin ang una kong hakbang sa pagbuo ng mga koneksyon sa lungsod. Tama? Haha, tama na. Hoy, kuya. Ano ba ang problema mo? Bakit mo pa siya tinatawag na Big Brother? Hindi na siya miyembro ng pamilyang Q. Maliit na gasgas lang yon. Uy, paano ka nasugatan ng biglaan? Nasangkot ba siya sa isa pang away? Nagsisilbi sa iyo ng tama. Siguro umalis siya para maghaka-haka at nabugbog. Kaya yon ang nangyari. Ang kanyang pamilya ngayon ay umuunlad sa pagbili ng mga iga. Abala ang mga taga na yun sa paghuli at pagbebenta ng mga ito sa kanya. Mabuti na lang at hindi nasangkot ang pamilya namin. Baka kumikita siya ng maruming pera. Ang lakas ng loob ng batang ito, nagantihan pa ang sarili niyang ama. Ano pa ba ang hindi niya ipaglalakas loob na gawin? 2 taon pa. Siguradong mabubulok siya sa kulungan. Tatming, layuan mo siya. Pupunta ka sa universidad. Isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay. Huwag mong tularan ang kanyang masamang halimbawa. Huwag kang mag-alala, gatas. Hindi naman ako kasing walang modo niya. Naku, bumalik na si Juan Ernu. Hindi ko inaasahan na abot ito sa antas ng komyon. Pangalawang alipin, kakaiba ka talaga. Tingnan natin kung paano kaharapin ng tiyo ng imperyo sa pagkakataong ito. Anong problema, Tiyo Huang? Isa ka ng malaking bayani sa ating nayon ngayon. Dakilang bayani. Isa kang dakilang bayani sa ating nayon. Ang komyon ay lubos na nakinabang sa iyong tagumpay sa pagkakataong ito. Tiyo Huang, Hindi mo naman ako nagkamali ng ibang tao, di ba? paano niya kinausap ang iyong nakatatandang kapatid? Ito ay isagawa ng pagkakataon ng buhay ng isang tao upang ligtas ang iba. Tapos na ang lahat ngayon. Tinawag niya lang ang isang tao na walang pakialam na anak. Ngayon sila ay naging mga bayani. Wala kang masabi ngayon, di ba? Ano na ngayon ang meron dyan? Ginagawa nila ng mga premyo ang ating kumun ngayon. Kailangan kong makarating doon ng mabilis. Sige, salamat, Tiyo. Hahaha. Kapatid, isa kang tunay na bayani. Sa bagay, hindi ikaw yan. Bakit? Ano ang sinabi mo? Maglakas loob kang guluhin ako. Nakikita ba ng malinaw ng batang babae ang timbangan? Sinabi ni Lao Tzu na 50 yen at ang ibig sabihin nito ay 50 yen. Yan libing, ano ang gusto mong gawin? CJ, Ang iyong tsuyasi. Payat na parang atay ng baboy. naglalakas loob pa rin bang umakto na parang bayani rito? Isa ba itong uri ng paggawa ng gulo? Kapatid na lalaki at babae. Sino ang nangbuli sa kapatid ko? Tsuyase, ayos ka lang ba? Ang pangalawa kong kapatid na lalaki at ang kanyang pamilya ay nagpadala ng mahigit 48 yen, 24 na katis ng iga. Iginiit nila na ito ay 50 yen, 25 katis. Hindi ko ginagamit ang numerong ito. Muntik na niya akong suntukin. Nabangga niya si Arthur habang pinoprotektahan ako. Nagbibiro lang ako sa kanila. Nagbibiro ka ba? Bakit hindi mo rin ako hinayaang maglaro? Tumimbang ako ng 50 yen, 25 katis sa bahay. Tumimbang lamang kami ng 48 yen, humigit kumulang 24 na katis. Yan ay dahil pinakialaman mo ang timbangan. Tumimbang ako ng 50 yen, 25 katis sa bahay. Gusto pa rin akong suntukin ni Liquid. Ganito ba ang paraan mo ng pagnenegosyo? Buksan ang iyong mga mata at makita ng malinaw. Ilang kilo ba talaga ito? Mga kababayan, malinaw ba ninyong nakita ito? 48 jeans lang. Wala pang ang 50 pounds. Ang 48 libra na yan ay tinuturing pa rin karaniwan. Patas lang ang paghiram ng 48 yen. Sa tingin ko ay sinusubukan lang yan liming na samantalahin ang sitwasyon. Pagsasamantala sa maliliit na bagay. Walang kwenta ang sinasabi mo, sira ang timbangan nila. Ang iskala na ito ay pagmamayari ng pangkat ng produksyon. Noong nakaraan, ginagamit ito ng lahat para sa pamamahagi at pagkolekta ng butil. Naghihinala ka bang may mali sa mga eskala ng production team? Bale wala. Hindi mabubuhay ang igat na ito ng walang tubig. Karaniwang may napiga na tubig habang dinadala. Narinig mo ba yon? Ito ay dahil kulang ito sa halumigmigan. Ang aming dinala. Malinaw na 50 yen yun noong panahong iyon. Kung masyadong kulang ang halumigmig, hindi natin kasalanan yon. Kailangan mo kaming singilin batay sa 50 yen, 25 katis. Kung luluwagan natin ang ating kapit ngayon, Ang 48 yen ay pilit na isinaad bilang 50 yen. Kaya, ibig sabihin ba niyan ay pwede ko nang pilitin ang sarili kong tumimbang ng 100 pounds kapag 75 pounds na ako bukas. Sa paglipas ng mga taon, ang pangkat ng produksyon, ang timbangang ito ay palaging ginagamit sa pagpapadala ng mga kalakal. pamamahagi ng butil, walang problema talaga. Bata pa ang aking nakabatang kapatid na babae, pero lagi siyang napakametikuloso sa kanyang trabaho. Nagsasaad ng napakaraming araw. Malinaw kong natatandaan ang bawat detalye. Ang galing ninyo, umaasa sa lakas ng mga numero. Paano mo nagawang apihin at takutin ang nakababata kong kapatid? Kung wala ang kapatid ko ngayon, sasapakin mo ba talaga siya? Sasabihin ko sa'yo ngayon, hindi na ako bibili ng mga igat mo. Nagbibiro ka ba? Gumugol ako ng kalahating araw sa paghuli nito nang may matinding pagsisikap. Sasabihin mong hindi tapos hindi rin. Pinalaki mo ang apo mo nang walang pakialam sa kinabukasan niya. Sino ang iyong minamaliit? Sino ang minumura mo?
Paano mo nagawang isumpa ang nanay ko ng harapan? Ano ba ang hinahanap mo para ipaglaban? Nababagot lang ba kayong lahat at wala nang ibang magawa? Ito ay si Xu Ernong. Sinimulan ni Xu Ernong ang laban. Siguradong ikaw ang gagawa ng unang hakbang. Si Ernong ay isang bayani, siya. Si Ernong sa pagkakataong ito, Pagiging di makasarili. bukod sa mga sertipiko ng ganito, mayroon din iba pang mga parangal sa Dai Village. Gagantimpalaan din nila siya ng 2 manok at 1 baboy. Magbigay tayo ng masigabong palakpakan. Nakita ko ito. Si Yan Liming ang nagpasimula ng laban. Dapat siyang ikulong sa isang madilim na silid. Hindi pa ako tapos sa'yo, Ku Erlong. Lalaban ako hanggang sa dulo. Mas mabuting maghintay ka at tingnan mo. Umalis na lahat ang mga manggugulo. Bumibili rin sila ng mga iga. Hindi maganda para sa lahat na pumila. Pagpila, Kunin mo ang akin, kunin mo ang akin. Nakahuli ako ng 12 ng kilo. lahat kayo, pumila kayo isa-isa. Pangalawang magsasaka, ang dami naming nakolekta araw-araw. 50 gin lang ang maaaring i-deliver kada araw. Kailan kaya sila mauubos? Walang problema sa pagtitinda ang mga iga. Ang tanging inaalala ko lang ngayon ay kung sapat ba ang mga pasok ko. Sapat ba ang mga mangkok? Malamang hindi sapat ang mga upuan para sa lahat ng kakain bukas. Nay, magluto ka muna. Kumain kayong lahat ng maayos ngayong gabi. Magkakaroon ako ng lakas para magtrabaho bukas ng umaga. Kami ni Tsuyasi ang bahala sa mga bagay-bagay sa labas. Makikinig si nanay sa'yo. Aray, tuloy ka, maupo ka, papasok na ako. Erlong, ang sarap ng pagkain mo sobra. Nako, ano ba ito? Magkakaroon pa ng mas magaganda sa hinaharap. Inimbitahan ko ang lahat dito ngayon. Ang aming pangunahing layunin ay hikayatin ang lahat na makipagnegosyo sa amin. Nakakadismaya talaga ang negosyo. Hindi dapat iwanang ganito ang bagay na ito. Ito ang igat na pinaghirapan naming hulihin. Bakit ba basta-basta na lang nila ito tinatanggihan? Napakaraming igat ang naani ni Ku Ernong. Para lang dalhin sa lungsod para ibenta. Bakit hindi natin sila dalhin sa lungsod at ibenta? Kung sakaling maging, Ano ang dapat ikatakot? Mag-ingat ka lang at magiging maayos ang lahat. ayos lang si Ku Ernong. Kaya nating mabuhay. Pupunta rin kami sa bayan para magbenta bukas. Hindi lang ako makapaniwalang kaya niya itong ibenta. Hindi natin sila may bebenta. Kaya niyang gumawa ng mga account. Hindi kami tanga. Alam ko talaga kung paano kumita ng pera. Kung gayon ay ipapamanhik niya sa atin si Ku Ernong. Hindi namin sila pinansin. Hahaha. Si Augo, mula ngayon hindi lang mga igat ang huhulihin mo. Kailangan mo ring iparating ang mensahe ko. Para malaman ng mas marami na bumibili ako ng igat. Bibigyan ko kayong 2 ng 30 yuan kada buwan. Ang presyo ng mga igat ay mananatili sa 30 yuan kada gin, 500 gram. 30 yuan kada buwan. Iyan ay katumbas ng isang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Suya silay. Kumusta naman ang hinaharap? Hindi ako kailangan tumulong sa aking kapatid na umani ng mga igat. Tuwing umaga, kailangan din niya akong samahan sa paghatid ng mga igat. Sige, babayaran kita ng 60 yuan kada buwan. 6. 62 kapatid na long. Mula ngayon, ikaw na ang magiging kapatid ko. Nako, ano ba ito? Hanggat lahat ay sumusunod sa aking pamumuno. Tiyak na gaganda ng gaganda ang buhay sa hinaharap. Mabuti. Kain tayo bilis, kain tayo bilis, kain tayo bilis. Hoy, Boss, dumating na ang mga sigarilyo mo. sakto sa oras. Ikaw pala, binata. Bakit may dala kang mga gamit noong dumating ka? Kuya siya. Heto, kunin mo ito. Para sa akin ba talaga ito? Siyempre. Salamat kapatid, haha. Uy, nandito na si Erlong. Umupo, umupo, umupo. Nako, matagal na kitang gustong imbitahan para sa inuman. Pero kung gaano ka kabisi tuwing weekdays, Nahiya akong yayain kang lumabas. Kamakailan lang ay nakabili ako ng sigarilyo at isang bote ng alak. Naisip ko sanang ipadala ito sa'yo. Halika sa aming pabrika. ilang libong tao. Ako ang pinuno ng mess hall. Medyo abala talaga sila. Mukhang marami kang libreng oras. Wala akong magagawa, isa lang akong taga-probinsya. Wala akong formal na trabaho. Bukod sa pagpapadala ko sa'yo nitong 50 gin ng mga igat, kadalasan ako. Iyon lang. Nababagot. Kapatid Nawang, maaari mo ba akong bigyan ng ibang paraan? Kapatid, hindi na tayo mga estranghero. Wala akong itatago. Sige, tatanggapin ko itong alak. Kukunin ko itong sigarilyo at titingnan ko kung makakapag-connect ako sa'yo. Ang ganda niyan. Ang tagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Maraming salamat. Kuya, naku po. Ayos lang naman, di ba? Balik ka ulit mamayang gabi pagkatapos mo. Kung matatapos na ang usaping ito, Sabay-sabay tayong kumain. mabuti. Yung lalaking nagbigay sa akin ng pangunang lunas kahapon. Saan kaya nakalagay ang mga kamay niya? Diyos ko, ang daming taong nanonood. Mga magulang. May kasama ka bang lumangoy sa ilog kahapon? Papa, alam kong mali ako. Hindi na ako babalik doon kahit kailan. Dahil namin ng anak na babae ang kanyang pagkakamali. Tumigil ka na sa galit. Ang mga kabataan ay laging natututo ng aral. Tumahimik ka. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang tabing ilog? Nalulunod ang mga tao roon taon-taon. Tay, tinatakot mo ang bata sa sobrang galit mo. Sino ang nagligtas sa'yo? Nagpasalamat ka ba sa akin? Takot na takot ako. Bukod sa kanya. Paano ko kaya naalala? Sino ang nagligtas sa'yo? Pupunta kami sa pintuan mo ngayon. Salamat. Nabalitaan kong nagtitinda siya ng tubig sa tabi ng ilog. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon.
Naku, wala lang talaga akong magagawa sa'yo. Bumili ka pa ng iba pang mga bagay. Sabay-sabay na tayo. Pumunta sa tabing ilog at magtanong-tanong sa paligid. Hindi mo pa rin ba mahanap kahit hanapin mo ulit? Maglakad. Itay, sabi mo malubha ang pinsala niya kahapon. Posible kayang hindi ako makakapunta ngayon? Hindi naman sa wala akong utang na loob, ngunit para sa isang maliit na tindero. Kailangan ba talaga namin pumunta rito na dala-dala ang lahat ng malalaking bag at pakete? Hindi mo ba alam ang bigat ng buhay mo? Bilang mga tao, dapat nating malaman kung paano suklian ang kabaitan. Hoy binata. Nabalitaan kong may nagtitinda ng malamig na tubig sa tabi ng ilog na ito. Dumating ba ang binata ngayon? Hoy, ikaw ba yung batang babaeng nahulog sa tubig kahapon? Hoy, ikaw ba yung batang babaeng nahulog sa tubig kahapon? Ah, ako pala. Naku, ang swerte mo naman. Kung hindi lang sana mabilis tumalon ang binata. Mukhang mas malamang na masamang balita ito kaysa mabuti. Natigilan kaming lahat. Sayang at hindi pa natin siya napasalamatan ng personal. Hindi siya pumunta para magtayo ng pwesto niya ngayon. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ang alam ko lang ay ang apelyido niya. Saan natin dapat hanapin ito? Isa lang siyang tindero ng tubig. Ang hirap kaya hanapin. Paano ako dapat magsalita? Ang mataong bibenta ng tubig ay maaaring magligtas ng mga buhay. Kung ang iyong anak na babae ay dumating pagkalipas ng 2 minuto. Ngayon, hindi na ito basta nakatayo lang. Salamat. Hahanapin natin siya. Kung gusto mo talagang hanapin, pumunta ka sa palengke ng isda sa South Street sa bayan ng county. Balita ko magaling daw bumili ng igat ang pamilya niya. Tiyak na personal namin kayong pasasalamatan. Maglakad. Director Feng at Tio Wang. Kumusta naman ang pagkain ngayon? Ang iginagalang ko, si Ku Ernong, ay ang salitang tiwala. Matino at may mabuting asal. Bihira talaga yan. Hindi lang siya basta matamis magsalita. Maaasahan siyang tao. Mahilig umorder ng igat ang lahat ng tour group namin. Sabi nila, napaka-fresh daw nito. Nabalitaan ko na rin ito. Sabi pa kanila tumalon ka sa ilog para magligtas ng isang tao. Totoo ito. Ang pagliligtas ng buhay ay isang simpleng gawain lamang. Ang pagkita ng malaking pera ay ang tunay na kasanayan. Maliit na ksu. Maaari naming ibigay sa iyo ang order ng aming kumpanya ng pagkain dagat. Pero hindi biro ang ating pagtutulungan. 1,000 gin kada araw. Dapat tama ang kalidad at dapat sapat ang dami. Huwag mong hayaang malaman ko ang tungkol sa mga produktong kulang sa timbang o patay na. Huwag kang mag-alala, Director Feng. Pangako, hindi ko nagagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Yenan, sige na. Nakakagaan ng loob ko yan. Halika at kainin mo itong pagkain ito. Ang perang ito ay katumbas ng buwan ng sweldo ng isang karaniwang tao. Pero kailangan mo pa rin gumastos kapag nag-treat ka ng pagkain sa isang tao. Ang pera ay hindi isang bagay na maaari mong ipunin. Ito ay nakuha. Ang tunay na paglalakbay tungo sa kayamanan ay nagsisimula ngayon. Ang tunay na paglalakbay tungo sa kayamanan ay nagsisimula ngayon. Nanay, magluto ka ng masasarap na pagkain mamaya para sa inyong lahat. CJ, kumusta naman kayong dalawa? Ang trabaho ko ay ilagay ang mga igat sa mga supot na ito. Ang bawat sako ay nagkakahalaga ng 50 yuan kada gin, 500 gram. Isang kabuang 21 na ba? 20 bag ng kumpanya ng pabrika ng pandikit. Isang bag para sa Changshi Food Group. Yenan, maliit na manggagawa. Suyase, huwag kang babalik na yung gabi. Matulog dito. Mabuti. Ako na ang bahala sa paghuli sa mga igat na ito bukas ng alas 4 o alas 5 ng umaga. Pupunta ako ngayon sa bahay ni Jiang Guangwen sa kabilang ngayon. Magpadala ng kariton. Magandang delivery bukas. CJ. Tio Jiang. Pagdating ng pangalawang magsasaka, halika, maupo ka. Haha, halika rito at magsa. Salamat, Tio. Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Tio Jiang. Gusto ko sanang hiramin ang cart mo saglit. Bukas ng umaga ay maghahatid ako ng ilang mga kalakal papunta sa lungsod. Kariton na may flat. Ginamit ito ng bata sa paghakot ng mga paninda ngayon. Kailan mo gustong gamitin ito bukas? Ipapapadala ko sa kanya yan sa'yo. Bukas ng umaga ng alas -5. Mas makakabuti pa sana kung makakatulong ang general sa paghila ng kariton at paghahatid ng mga paninda. Nagbayad ako ng sahod. Walang problema sa paghakot ng mga kargamento. Mga kapwa taga na yon, bakit ba kailangang itaas ang sahod? Tio Jiang. Malaki talaga ang naitulong mo sa akin. Naayos na kung ganoon. Ipapahatid ko ito sa kanya bukas ng 4 oras at 30 minuto ng umaga. Sige, kung gayon. Mas pagtuunan po sana ito ng pansin. Alis na ako ngayon. Sige, hahaha. Tapos sige ka na at magabala. Hahaha. Bakit ang tagal mong bumalik, anak? Ikaw o. Hindi ba't pumunta si Kuya Limin sa lungsod para magbenta ng igat? Tutulungan ko siya. Tama, sinasabi ko sa'yo. Kailangan humiram ng kariton ang kapatid mong si Along bukas ng umaga. Tulungan mo siyang hilahin ang kariton papunta sa kalsada. Ang sahod na ito, napakahalaga mo. Sige, naiintindihan ko. Ku Erlong, ang lakas ng loob mong pakialaman si Kuya Limin. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito bukas. Hindi ba't sinabi mong magdadala ka ng kariton? Bakit walang kariton? Pumunta ako sa bahay ng general para magtanong. Sabi ng tatay niya, lumabas daw siya na hila-hila ang kariton. Bakit bigla akong nakaramdam ng hindi mapakali? Kapatid na Erlong, sabi mo. Maaari ba ito? Ang general at si Yan Liming ay nagsasabwatan para gumawa ng isang bagay na kahina-hinala. Tiyak na may magandang relasyon ang general na ito kay Yan Liming at sa iba pa. Madalas kaming maglaro ng barahan ng magkasama. Ngayon, magagamit ko lang sa ngayon ang tricycle ng pamilya para sa ilang biyahe pa. Pangalawang kapatid na magsasaka. Anong problema? Sabi ni Ganyasage. Ang paghihintay ay paghihintay lang. Babalik muna ako at dadalhin ko ang tricycle mo para bayaran ang bayarin. Nang bumalik ako at nakita ko, natanggal ang kadena ng bisikleta. Pumutok din ang gulong. Ano? Pasensya na. Kuya Ernong, ayos lang ako. Mabuti naman at nandito ka. Naubusan na ng oras. Simulan muna natin ang pagbubuhat ng mga gamit. Kailangan mong hayaang matapos magsalita ang mga tao. Ibig bang sabihin ng general ay hindi niya ipapahiram sa iyo ang kotse? Yan Liping. Naku, pasensya na. Pinahiram na namin itong kotse. Ito ang ating kapatid na Limin. May dala silang ilang dosenang kilo ng igat na medyo mabigat. Pinahiram ko sa kanila ang kotse. Huwag kang masyadong lumayo. Anong uri ng kariton ang ginagamit niyo para sa mga igat na may bigat na wala pang 30 libra? Uy, masaya ako. Binatukan mo ako, di ba?
Ilang igat ang mayroon ka? Pero kung hindi ito maihatid sa county bago magbukang liwayway, Namatay silang lahat. Kung gayon, hindi ito mabibili ng may pera. May dalawang nayon na malapit dito. Ang pamilya ng general ay may kariton. Tignan natin kung ano ang gagawin mo. Muntik ko nang makalimutan. Mayroon ding tricycle ang pamilya ni Erlong. Pero pumutok ang gulong ng kotse. Haha, nagawa niyo naman. Hoy, huwag mo kaming lokohin. Kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, dapat kang umasa sa ebidensya. Aling mata mo ang nakakita na tayo ang may gawa niyan? Aling mata mo ang nakakita na tayo ang may gawa niyan? Ay Kwan Ernong. Noong hindi mo ako binilhan ng mga igat kahapon, hindi ba't kahanga-hanga yon? Ito ang unang beses na nagde-deliver ako ng mga pagkain dagat sa isang kumpanya ng pagkain dagat. Kung may problemang mangyari, huwag magpanik tungkol sa kooperasyon. Hindi kasing ganda ng ganito ang pagiging all-around. Lumuhod at yumuko ng 3 beses sa akin. Pahihiramin ko sa iyo ang kariton. Bakit hindi na lang yon? Kaming 3 ay may 50 gin ng igat. Gusto mo itong bilhin sa halagang 1 yuan kada kilo. Hindi ito tumitimbang ng 50 libra. Malinaw na wala pang 30 libra ang bigat nito. Parang hindi na natin kailangan ng kariton kung ganoon. Ku Ernong, huwag mo akong sisihin sa hindi kita binalaan. Hindi maaaring maihatid ang mga igat na ito sa kondado bago magbukang liwayway. Sira na ang buong batch ng mga paninda mo ngayon. Sa susunod, isang junior worker, pumunta kayong dalawa sa nayon at maghanap ng malalakas na lalaki. Nagbayad sila ng 5 yuan bawat tao. Hayaan silang magdala ng mga kalakal papunta sa lalawigan. Kinakailangan ng bilis. Sige, dito na lang ako magbabantay ng mga gamit. Nakatingin sa kanila. Ayaw kong paniwalaan. Pwede pa rin ganito. Napakaraming bagay ang napakahirap. Ang mga sako ng burlap ay dinadala ng mga tao. Ilan ang kaya mong piliin? Lumuhod ka ngayon din. Pahihiramin ko sa iyo ang kariton. Makakatipid ka rin sa gasto sa pagpapadala. Sino ang nagsabing mga kariton lang ang mayroon siya? Saan ka pupunta, pare? Gusto mo bang isakay kita? Ang bait talaga ni Kuya Hong. Paano kinakalkula ang pamasahe? Uy, bawal mo siyang isakay. Magkano perang ibigay niya sa'yo? Doblehin kita. Nakakabagot naman pag-usapan ng pera. Ang mga taong nagmamaneho ng mga sports car ang pinakatapat at sentimental. Tinulungan ako ni Kuya ko noong nakaraan. Dapat libre ang biyaheng ito. Determinado akong sunugin siya. Sobra na ito para sa pangalawang magsasaka. Nako, anong salo-salo? Dapat kumain ng mas marami ang isang nasa ustong gulang na lalaki. Wala kaming makain kanina. Ngayon, hinahayaan na akong kumain ng kahit gaano ko kagusto. Sa hinaharap, iinom tayo mula sa malalaking mangkok at kakain ng karne ng pira-piraso. Hahaha. Kuya, hindi ka talaga sasama sa akin sa mahahabang biyahe. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, kapatid na Hong. Gayunpaman, wala pa sa akin ang ideyang iyon sa ngayon. Kasunod nito ang long distance run. Hindi ibig sabihin na pwede ka nang maglakbay sa buong bansa. Ikalawang palapag, anong gagawin ko? Nakababatang kapatid, gusto mo ring tumakbo. Magkano ang ibabayad mo sa akin ngayon, pare? Doble ang babayaran ko. Hoy, sinabi mo. Hehe. 8,080 ang sweldo ng isang skilled worker ay 30 na lang ngayon. Kapatid, pakinggan mo ang payo ko. Kapatid na Ku, ang bait mo talaga sa akin. Sundan siya. Napakabait talaga sa akin ni Erlong Jie. Pero hindi pa ako nakakaalis ng bayan mula noong bata pa ako. Hoy, huwag kang mag-alala. Kumusta naman ang negosyo sa bayan ng lalawigan para sa atin? Simula pa lang ito. Sa hinaharap, tiyak na sasamahan kita sa paglalakbay sa buong bansa. Pumunta sa ibang bansa. Wow, pwede ka pang pumunta sa ibang bansa. Kapatid na Erlong, susundan kita habang buhay. Sinasabi ko rin na hindi na ako magmamaneho ng malalayong distansya. Pwede rin ba akong makipagtulungan sa iyo? Sige, gawin natin to para sa kinabukasan natin. Sama-sama natin gawin ito. Halika. Maglakad-lakad. Bayaran mo siya. Bayaran mo siya. Liminge. Nagsasabi ka ba ng totoo? Makatitiyak ka. Kaninang umaga, nakita ko mismo si Ku Erlong na pumunta sa bayan ng county. Ibig sabihin nito ay tiyak na hindi na sila makakabalik. Kahit bumalik pa siya, handa siyang kumain ng 1,000 katinang igat. Kahit umorder pa, hindi mauubos. Su Ernong, ikaw na walang pusong bastos. Kumakain at umiinom siya ng maayos nang walang inaalala. Kapatid, sinusubukan mo pa rin bang lokohin ang mga kapatid mo para lang makakuha ng pera? para kay Su Ernong, malaking sinungaling ka. Ibalik mo sa amin ang aming pinaghirapan na pera. Ibalik ang pera. Ibayad ang pera, 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 ibayad ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Naku, Ernong, ang batang ito. Hindi ba't sinabi mong babayaran mo sa amin ang pera sa loob ng 2 araw? Naku, nasaan ang pera ko? 2 araw na ang nakalipas simula nang ibigay nila ito sa akin. Walang nakitang tao kaninang madaling araw. Hindi naman sila tatakas, di ba? Tumakas lang siya ng basta-basta. Nagawa niyang iwan ang sarili niyang ama. Kaya mo nang iwan ang mga kapatid mo. Hindi tatakbo si Erlong. Maniwala ka naman sa kanya. Hindi katulad ng sinasabi mo ang anak ko. Hindi katulad ng sinasabi mo ang anak ko. Su Erlong, ikaw na walang pusong bastos. Ibalik ang pera. Ibayad 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 ang pera. Paano naman ang pagbabayad ng pera? Su Ernong, tinatanong kita. Nagtatanong ka ba sa mga taga nayon tungkol sa pagbili ng igat nitong mga nakaraang araw? Nag-issue na silang lahat ng AC. Ano ang nangyari? Yeni, ano naman? Nasaan ang pera? Si Kudaming ang tinutukoy ko. Bakit mo pa rin ako ginugulo? Bakit ka nasa lahat ng dako? Binili ko ba ang igat mo? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ginagawa ko ito para makamit ang hustisya para sa aking mga kababayan. Pera, pakiusap. Gusto mo ng pera, di ba? Naku, ang daming pera. Pera lahat ito. Lahat ay pumipila rito para tumanggap ng pera. Naku, tara na. Paglakad ng mabilis at kumuha ng pera. Hoy, hoy, huwag kang pumila.
Tio Jiang, pangalawang magsasaka. Pasensya na talaga. Kinaumagahan, pumila ng karito ng general. Dahil dito, napunta ako sa maling direksyon. Tumakbo siya papuntang bayan. Wala lang yon. Hindi pa nakokontak si Tio Jiang. Normal lang ang magkamali. Basta't hindi ito nakakasagabal sa trabaho mo, ayos lang. Mukhang ang general mismo ang nasa likod nito. Ayos lang, Tio Jiang. Naihatid ko na ang mga produkto sa bayan ng lalawigan. Bigyan siya ng 3 yuan kada araw para sa mga gawain. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Sayang naman talaga. Balak ko sanang ibigay ito sa general noong una. Tutal, lahat naman sila ay kakampi natin. Mas panatag ang loob ko sa kanila kaysa sa mga tagalabas. Plano kong bayaran siya ng 5 yuan kada araw. Anak mo, pera o wala? Kakailanganin mo pa rin ba ng kotse sa hinaharap? Dahil nangako na ako nito sa iba. Kung gayon, hindi magandang magbago pa ang isip mo. Isa pa, kung sakaling mangyari ulit ang katulad ng nangyari kaninang umaga. Kaya kong maghintay, pero ang iba hindi. Tama? Dahil ganoon nga ang kaso. Sige na at mag-abala ka na. Aalis na kami ngayon. Haha. Wala kang kwenta. Tignan mo, ano ang ginagawa mo? Hindi ka magaling sa pagsasaka. Sa wakas ay nakakuha na rin ako ng kaunting baon. Ginulo mo na naman. Hindi nila sinabing bibigyan nila ako ng pera. Wala akong ideya na bibigyan niya ako ng pera. Kailangan pa bang sabihin ito? Sino sa production team ang gustong hiramin ng kotse? Hindi ba dapat tayo magbayad ng kaunting kabayaran? Nasa iyo ang anumang halaga. Bukod pa rito, kumita siya sa pagbebenta ng igat. Kaya hindi ba niya babayaran ang ilan sa pera? Kaya laking trahedya. Paano ako ng anak ng isang walang kabuluhang tao? Dahil kay kapatid na Liming kaya naputol ang aking pinagkukunan ng kita. Hindi, kailangan ko siyang hanapin. Kuya Limin, nakabenta kami ng 100 gin ng igat kaninang hapon. Kumita talaga ako ng 4 yuan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera sa tanang buhay ko. Hindi ko inaasahan na masasangkot si Kuernong sa kalakalan ng igat. Sobrang kumikita. Hindi nakakapagtaka na araw-araw siyang pumupunta upang mangolekta ng mga igat ng mga taga-nayon. Manood pa tayo ng marami mamayang gabi. Patuloy na magbebenta si Ming. Ipapatuloy ang pagbebenta. Manood pa tayo ng marami mamayang gabi. Ipapatuloy ang pagbebenta bukas. Nagbebenta sila ng mga igat at nakahuhuli pa ng mas marami. Yinan, siguradong ang dami mong nabentang igat ngayon. Laidang. Well, nagbebenta ng basta-basta. Itinuturing ko kayong magkapatid. Ako ang unang tutulong sa iyo kapag may nangyari. Ngayon, hayaan niyong itanong ko. Kailangan niyong lahat itago ito sa akin. Sa palagay ko. Ngayon. Siguro nakapagbenta ka na ng ilang 10 yuan na halaga ng mga igat ngayon. Naku, hindi. Saan ako makakabili ng ganito karami? Magkaibigan tayong lahat. Simula nang kumita tayo, bigyan mo ako ng 2 dolyar na gagastusin. Hindi naman yon sobra, di ba? Magkaibigan tayo, syempre. Magkaibigan tayo. Bumalik ka, ibibili kita ng sigarilyo. Hindi, 2 yuan lang ang gusto ko. Paano kaya ito nangyari? Wala ka bang kahihiyan? Paano ka hihingi ng pera sa isang tao nang walang dahilan? Alam mo bang nanghihingi ako ng pera sa mga tao nang walang dahilan? Kung maghahatid ako ng mga produkto sa Kuerlo ngayon gamit ang kariton, nagbayad siya sa akin ng kahit 0 yuan ngayon. Dahil sa katapatan mo sa kaibigan mo, pinanindigan mo siya. At ngayon tinatawag mo akong walang hiya. Sarili mong negosyo ito. Siguro gusto mo lang maging tamad at ayaw mong maghakot ng mga paninda. Sabihin mo ulit, walang hiya. Paano ako magkakaroon ng kaibigang katulad mo? Bagong impormasyon tungkol sa Erlong J. May bago akong impormasyong sasabihin sa iyo. Nakipag-away ang general kay Yan Liming at sa kanyang mga kapatid. Uy, tama lang na ipagtanggol niya tayo. Karapat dapat siyang bugbugin. Suminghal. Hindi ba't sinabi ng general na magkapatid sila? Hindi ba't dapat siya ang pinakatapat? Hey Erlong J. Inaasahan mo ba na gagawin nila ito? Sa mundong ito, karamihan sa mga tao ay maaari lamang makibahagi sa mga paghihirap. Hindi kayang ibahagi ang kayamanan. Uy, ang galing naman. Hindi kami gumawa ng kahit isang galaw. Sinimulan nilang iling ang kanilang mga sarili. Mas nakakatuwa pa yon kaysa kung bugbugin natin siya. Hoy, tara na. Tara, tingnan natin. Uy, may importante tayong asikasuhin. Ang mga bagay na ito, pwede mo itong iwi at kainin muna. Hindi yan gagana. Kumain at uminom ako sa bahay mo nitong mga nakaraang araw. Binabayaran pa rin. Para ito sa mga matatanda mong kamag-anak. Manatili ka rito kasama ko. Nakalimutan niyo na ba na may mga matatanda sa bahay na hindi pa kumakain? Salamat, kapatid na Erlong. Sige, kung gayon. Punta ka sa bahay ko para mag-almusal bukas ng umaga. May bago akong asikasuhin na negosyo, kaya babalik na lang ako. Bakit? Salamat, kapatid na Erlong. Sige, ano na ang susunod? Nagsimula na ang pagpupulong ng Longteng Company sa buong kumpanya. Una sa lahat, may mahalaga akong balitang ibabahagi sa lahat. Nagrenta ako ng bodega sa bayan. Mula ngayon, lahat ng mga igat na ating nakolekta ay doon na itatago. Una, mas malapit ito sa kumpanya ng pagkaing dagat. Maginhawang transportasyon. Pangalawa, itinatag namin ang aming base sa bayan. Maaari natin silang kolektahin ng sabay-sabay. Ang mga igat sa mga nakapalibot na nayon. Yuha! Anong tinatawa-tawa mo? Pumunta ka sa bayan. Nag-hire ako ng ilang bagong empleyado doon. Espesyalista kami sa pagtulong sa iyo na maghatid at mangolekta ng mga igat. Mabenta ang igat sa magandang presyo. Pareho ng dati. 1 sentimo kada libra. Pero dapat mong tandaan ito. Dapat kang magtago ng malinaw at tumpak na talaan ng bawat gastusin. Bawal talagang magkamali. Hay, susubukan ko ang aking makakaya. Hindi ito tungkol sa kung magsusumikap ka o hindi. Isipin mo na lang kung may nangyaring mali sa panig mo. Kaya, ang mga pagsisikap ng aming grupo, hindi ba't pagtalon lang ito ng mga bato? Kaya ang issue ng mga libro sa accounting, kailangan mong suriin ito ng 3 beses sa isang araw. Alam mo? Kaya ang issue ng mga libro sa accounting, kailangan mong suriin ito ng 3 beses sa isang araw. Alam mo, alam ko. Garantiyahin ang pagkumpleto ng gawain. Ina, kumusta ang negosyo mo sa pagtitinda ng tubig sa tabi ng ilog? Yung tsaang ginawa mo, sikat sa lahat.
Nauubos ang benta araw-araw. Sige, simulan natin bukas. Dagdagan pa natin ng isa pang inumin. Nagbebenta ng 4 na bariles kada araw. Pupunta ako roon noon, maghanap ng isang taong tutulong sa iyo na magbenta ng tubig. CJ. Siawgo, dapat mong tandaan. Ipaalam mo na bibili tayo ng igat sa bayan. Sabihin sa mga taga nayon, bagamat inilipat na namin ang aming lugar ng pangolekta ng igat sa bayan. Pero mula ngayon, direkta na kaming magbabayad gamit ang cash. At kumusta naman ang iyong mga sahod? Tumaas din ito sa 6 na puyuan kada buwan. Garantiyahin ang pagkumpleto ng gawain. Kuya, may nangyaring masama. Darating si Ian Liming upang kunin ang mga igat. Ano ang dapat nating gawin? Naku, kasalanan ko lahat to. Noong gusto pa nilang mangolekta. Natatakot akong masayang lang ang pera ko. Ngayon, lahat ng iba ay pumupunta na rin para kunin ito. Ano ang dapat nating gawin? At lahat sila ay nagsabing ito ay 15 sentimo kada libra. Maraming taga nayon ang pumupunta roon upang magbenta ng kanilang mga paninda. Wala naman talaga. Pag nenegosyo, ang esensya ay integridad. Basta't namumuhay tayo ng may integridad, sapat na yon. Bukod dito, nakahuli kami ng ilang igat kamakailan lamang. Dapat ay mayroon pa ring mahigit 3,000 piraso na nasa stock. Dapat sapat na yon para malampasan ang panahong ito. Kapatid na Erlong, paano kung taasan din natin ang presyo? Hindi na kailangan, wala silang mga channel sa pagbebenta. Malamang hindi nila kayang humawak ng ganoon karaming igat. Bukod pa rito, ilang mga nakapalibot na nayon. Mahirap sabihin kung tatanggapin natin ang kanilang mga pamamaraan sa pagtatala ng talaan ng mga libro. Sa huli, pupunta pa rin sila sa atin para kunin ito. Bukod pa riyan, kung padalos-dalos tayong magtataas ng mga presyo. Sa huli, tiyak na mahulog ito sa kompetisyon sa presyo. Tama ba? Ito ay magiging isang gawaing walang pasasalamat sa huli. Anyway, gawin na lang natin ang sarili nating mga gusto. Maghintay ka lang at tingnan. Mabuti. Anyway, gawin na lang natin ang sarili nating mga gusto. Maghintay ka lang at tingnan. Mabuti. Hindi ko inaasahan ito. Nakahuli kami ng 2,000 katinang igat sa unang araw. Ilalantad ko ang mga panlilinlang ni Kuernong sa loob ng ilang araw. Tingnan natin kung paano siya makakapagbenta ng igat na yon. Kung may pera ako, Ang unang ginawa ay pumunta sa isang restaurant na pinakatakbo ng estado para sa isang masarap na pagkain. Balita ko masarap daw ang nilagang buko-buko ng baboy doon. Nakakakita ng aroma kaya pati ang aso ng kapitbahay ay nalalaway. kung may pera ako, Bibili muna ako ng bisikleta na 28 pulgada na tatak ng forever. ako ang unang tao sa amin na yon na sumakay sa isa sa mga bagay na yon. Nako, ako. Yayaman na ako. Dapat muna siyang pumunta at pakasalan si Dongmei. Kapatid, narito ang 2,000 katinang igat. Pupuntahan ba natin sila at pipiliin para ibenta bukas? Bakit? Sa pangkat ng produksyon, mga kariton lamang ang ginamit para sa paghakot ng mga kalakal. Lahat sila ay halos nang hiram mula sa General. Pero nakipag-away lang kami sa General. Natatakot akong hindi niya ito ipahiram sa atin. Bukod sa pagkakaroon ng kariton ng pamilya ng General, Wala nang iba pang may hawak nito. uy, Ang pamilya Labanos sa bayan ay. ang kanyang pamilya ay palaging nabubuhay sa pamamagitan ng paghila ng mga kariton. Nabalitaan kong empleyado na ngayon ng QRnong ang loobo. Tinulungan pa nga niya itong mamulot ng mga igat sa bayan. Naku, hindi dapat ako nakipag-away sa General. Bakit hindi lumaban? Siya ang nagsimula ng laban. At paano siya nangahas na humingi ng pera sa amin? Ano pa ang saysay ng pagtatalo tungkol dito ngayon? Ang susi ay makuha ang kotse. Hindi makapaghiram ng kotse. Tatapusin natin ang paglalaro bukas. Bata, dati magaling kang makipaglaro sa General. Binigyan ni Kuernong ang General ng 5 yuan. Tumulong siya sa paghakot ng mga gamit. Bigyan din natin siya ng 5 yuan. Tanungin mo siya kung handa siyang tumulong sa atin. Tutulungan ba niya tayo? Kung siya ay isang tunay na lalaki, Mas mahalaga ang 5 yuan natin kaysa sa kayabangan niya. Naku naman, pupunta ako bukas. magtanong. General, abala ka ba? Lei Hengheng. Galit pa rin sila sa atin. Uy, lalaki ka rin ba? Away lang naman. Impossible. May hinanakit ka sa amin, di ba? Hindi ikaw ang nabugbog. Siyempre wala kang pakialam. Sige, suntukin mo ako ng 2 beses. Tawagin na natin itong pantay. Sayang naman. Lahat tayo ay lalaki. Huwag kang masyadong makulit. 2 yuan lang naman. Matutulungan mo ba kaming hilahin ang kariton papunta sa bayan ng lalawigan bukas? Bibigyan ka namin ng 5 yuan. Sinaktan nila ako. Kailangan ko ang tulong mo ngayon. 5 yuan lang ang ibinigay nila sa akin. Ibig sabihin ba nito ay itinuturing nila akong kaibigan? Itinuring ko na silang mga kaibigan dati, na isang malaking pag-aaksaya lamang. Magsabi ka kung sa tingin mo ayos lang. Okay, kung gayon ay nakapagdesisyon ka na. Huwag kang tumulad sa mga kalapati na pinakawalan ni Kuernong. Pinatayo nila kami. Hindi. Mabuti, babalik na ako ngayon. Pagkita tayo bukas ng umaga. Nag-away lang kayong dalawa. Suot mo pa rin ang asul mong damit. Bakit pa mag-aabala pang lumapit sa isang taong hindi naman pala kayang suplihan ang gusto niya? Ayos lang, nangako na ako sa kanila. Okay, malalaki na kayo ngayon. Hindi na kita makontrol. Suminghal. Ipapakita ko sa iyo bukas. Salamat, Per. 5 piraso. Ibigay mo na kay Denen. Wala na. Nagtrabaho pa rin siya para sa amin kahit binugbog siya. Napakaduwag naman ng General na yan. Nagbebenta ng mga igat. Dilaw na igat, dilaw na igat. Nagbebenta ng mga iga. Tara. Tignan mo. Mga sariwang iga. Sa tingin mo ba talaga ay wala akong init ng ulo?
Kasama, may nauna sa akin na abala sa haka-haka at pagsasamantala. Marami silang nahuling igat para ibenta doon. Sa mga panahong ito, hindi na kinukonsinti ng mga tao ang haka-haka at pagsasamantala. Ang kalagayan kung saan walang pakialam ang mga opisyal. Hindi ko inaasahan na may magre-report nito. Pumupunta ang mga tao saan man sila naroon. Pumupunta ang mga tao saan man sila naroon. Tignan mo kung gaano kasariwa ang pagkain ito. May isang nakababatang kapatid na lalaki na humihila ng kariton. Isinusumbong kita dahil sa haka-haka at panloloko. Kunin silang lahat. General. General. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Huwag magmadali sa pagbabayad ng pera. Huwag kayong mag-alala lahat. Huwag kayong magmadali, nagkakagulo lang kayo sa wala. Magkano pa ang natitira mong pera? Ako. May natitira pang 35 yuan. Bayaran mo muna ang bill ko. Wala rin akong marami. Ilang dolyar lang naman yan. Naayos na ang usapin kong ito. Kami talaga yon. Hindi, paano naman ang perang inutang? Ibibigay namin sa iyo ang bawat sentimo. Ang bagay na ito, kasalanan talaga namin yon. Paano naman ang perang inutang? Ibibigay namin sa iyo ang bawat sentimo. Pero kailangan mo akong bigyan ng kaunting pahinga. Susubukan ko ang aking makakaya para makalikom ng perang ito. Pagkatapos ay ibalik ito sa lahat. Sige, pakikinggan kita sa pagkakataong ito. Mayroon kang 3 araw. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera sa loob ng 3 araw na ito, huwag mo kaming sisihin sa pag-alis ng walang seremonya. Ilang igat pa ba ang meron tayo sa bahay na ito? Mayroon pa rin natitirang humigit kumulang 1,000 yen. Ang plano para sa ngayon, kailangan muna nating harapin ang 1,000 yen ng mga igat na ito. Saka lang maaaring malaya ang pera. Hindi kailangan yan. Huwag mo nang banggitin pa. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Kailangan mong matuto mula rito. Pigilan mo na ang pangangarap tungkol sa mga swerteng darating. Magsaka ng maayos at tapat. Sige, isa pa. Nasaan ang mga igat na ito? Ayusin natin ito at ibigay kay Kuernong. Paano iyon posible? Opo, tatay. Malaki ang maitutulong nito sa batang magsasakang iyon. Nagagalit ka sa mga tao. Kailangan nila siyang bubugin hanggang sa mawalan siya ng braso o binti. Kung ayaw mong pumunta sa bahay bukid ni Kuer, ako ang pupunta. Hoy hoy, ama. Ipaliwanag. Ernu, Ashu. Gusto kitang makausap tungkol sa isang bagay. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang ng diretsyo. Gagawin ko, kailangan ko ang tulong mo. Ito ang aming pag-aalis ng line. Kaya mong alagaan ang grupong ito ng mga igat. Dahil si Pyongyang ay dumating upang tanungin ako ng may katapatan. Kung gayon, bibigyan kita ng mukha sa bagay na ito. Pero hayaan niyong linawin ko ito sa simula pa lang. Noon pa man ay bumibili na ako ng igat sa halagang 1 sentimo kada libra. Ayokong mamatay ang mga maliliit. Kung handa ka, maaari mo itong baliktarin. Kung ayaw mo na, humanap ka na lang ng iba. Kung gayon, nasa iyo na. Isa pang bagay. Inilipat na sa bayan ang kasalukuyan kong lokasyon ng paghahatid. Kung gusto mong ilipat ang batch na ito ng mga produkto, kaya kayo mismo ang magiging responsable sa paghahatid ng mga produkto sa bayan. May isa pang mahalagang punto. Dito ko natanggap ang mga gamit. Pinakalkula ito ayon sa aking iskala. Sa halip na ayon sa iyong mga tuntunin. Okay, dahil walang problema si Uncle Yang. Pag-usapan natin yan bukas. Naku, Ernong. Maraming salamat, walang anuman. Pagkatapos ay pupunta na ako. Dad, kailangan ba talaga nating umalis ng ganoon kaga? Ilang araw na ba ang nakalipas? Kung hindi tayo alis ngayon, magmumukha tayong hindi sapat na tapat. Hindi ka ba takot na pagtawanan ka? Lalo na ikaw. Kasalanan mo lahat to. Bakit ka pa mag-abala sa paglangoy kung pwede ka namang mag-asikaso ng sarili mong gawain? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sabay-sabay tayong pupunta sa nayon ngayon para maghanap ng makakasama. Pagkatapos ng pagpupulong, pasalamatan sila ng magalang. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hindi ka ba pwedeng pumunta? Ako ba ang hinihingi nilang tulong? Kung paano kita tinuruan na maging isang tao mula pagkabata? Hindi mo ba naiintindihan ang kahalagahan ng pasasalamat? Dapat bawasan ng tatay niya ang sasabihin. Tumahimik ka nga, spoiled mo na siya simula bata pa siya. Maging magalang sa kanila kapag nakilala mo sila. Sinasabi ko sa'yo. Tara na't ayusin na natin ang mga gamit. Mga kasama, may gusto sana akong itanong sa inyo. Mayroon bang binata na may apelyidong Ku sa production team nyo? Diyos ko. Ngayon, pumunta pa nga ang mga tao sa kanyang mga kotse para maghanap ng isang taong may apelyidong Ku. Hindi naman siguro nila hanapin si Tatming Pair, di ba? Hinahanap mo ba si Kudaming? Kanan. Mas malayo pa ang bahay nila. Lumiko pa kaliwa at dumaan sa 2 pang interseksyon at mararating mo lang yon. Sige, maraming salamat. Multa. Itong Kudaming. Gaya ng inaasahan sa isang estudyante sa kolehiyo. Ngayon ay may isa na namang empleyado ng gobyerno ang lumalapit sa kanya. Ito ay isang taong nakaupo sa opisina habang may hawak na panulat. Tara, tingnan natin. Bahay ba ito ni Kudaming? Bahay yon ni Kudaming. Matatanda, ikaw ay. Matatanda, ikaw ba? Ah, ako ang lola ni Kudaming. Pasok ka. May mga bisita si Tongsan sa bahay niya, kaya kailangan niya ng tubig. Sige, maupo ka. Umupo, umupo, umupo. Nakauwi na ba si Kudaming? Wala si Daming sa bahay ngayon. Ano ang kailangan mo sa kanya pagkatapos mong umalis? Kapangahasan ko ang pagdalaw sa'yo. Patawarin mo ako. Tanggapin po sana ninyo itong maliit na token. Haha, masyado kang mabait. Tara na. At nagdala ng napakaraming regalo. Haha, naku po. Masyadong mahal ito. Maaari kayang nagkagusto na ang anak nila sa tatming ko.
Tama yan. Ilang araw na ang nakalipas, iniligtas ni Tatming ang anak kong babae sa tabi ng lawa. Kaya gumawa kami ng isang espesyal na paglalakbay upang bisitahin ka. Salamat Tatming sa pagliligtas sa anak mo. Si Tatming ay gumagawa ng mabubuting gawa ng hindi nagpapakilala. Siya ay isang modernong panahong Li Feng. Karapat-dapat sa ating pag-aaral. Ang Tatming ko, siya ay palaging isang mabuting anak, matalino at mabait sa kapwa. Masunurin at mahusay sa pag-aaral. Siya ang unang estudyante sa kolehiyo sa buong komyun namin. Talaga? Hindi ko masabi. Isang binata na nagtitinda ng tubig sa tabi ng ilog. Isa talaga siyang estudyante sa kolehiyo. Makapasok sa universidad batay sa sarili mong kakayahan. Sa totoo lang, hindi ako natatakot na magsabi ng isang bagay na maaaring magmukhang katawa-tawa. Ang Tatming ko, Pero mahirap makahanap ng isang mabuting binata sa lugar na ito. Naging lubos din silang mabait sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, kapag naging matagumpay ka sa hinaharap, Alagaan mo akong mabuti. Siya nga pala, nahulaan na ang manghuhula na yon. Ang hinaharap, isa lamang siyang empleyado sa opisina na may hawak na panulat. Hahaha. Tama yan. Naku. Ang anak ko, si Tatming. matalino at mabilis ang pag-isip mula pagkabata. Kaibig-ibig. Bilang tiyuhin niya, gustong-gusto ko rin yon. Itinuring siyang parang sarili niyang anak. Hahaha. Napakagandang tradisyon ng pamilya mo. Isang maayos na kapaligiran. Ang pagkakaisa sa pamilya ay nagdudulot ng kasaganaan sa lahat ng bagay. Paulit-ulit ko na silang sinabihan. Ang pamilyang ito, Dapat nating mahalin ang isa't isa. napakabuti mo talagang lola. Pag-aaral ng maayos sa mga bata mula sa murang edad. Kaya naman nagawa niyang isugal ang kanyang buhay para iligtas ang iba sa tabi ng ilog. Kailangan yan. Hahaha. Pagliligtas sa mga tao sa tabi ng ilog. Hindi ba't may iniligtas si Ernong sa tabi ng ilog ilang araw na ang nakalipas? Pinuri pa nga siya ng emperador. Bakit hindi ako magkaroon ng ganito kagandang kapalaran? Hahaha. Yodam. Sa wakas nakabalik ka na. Tingnan mo, ito ang mahalagang taong pumunta para magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ang anak ko sa tabi ng ilog ilang araw na ang nakalipas. Pumunta kami rito para magpasalamat. Ikaw ay Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang tagapamahala ng pabrika ng planta ng kemikal sa bayan. tagapamahala ng planta ng kemikal. Kung makakasundo mo ang tagapamahala ng pabrika, hindi ba't magiging walang hanggan ang aking kinabukasan? Bakit? Tulungan ng isa't isa na magligtas ng mga buhay. Nararapat lang yan kay Tatming. Napakatanga mong bata. May iniligtas sila pero hindi man lang nila sinabi sa amin. Nakatago ng maayos. Haha, ang ating Tatming. Isa siyang mabuting bata na gumagawa ng mabubuting gawa ng hindi nagpapakilala. Haha. Tongtong, bilisan mo. Salamat, aking tagapagtaguyod. Sabi lang ni Tongtong, nakakabagot daw magstay dito. Lumabas. Napakawalang konsensya naman ng batang ito. Hahanapin ko yan. Sige, pwede ka nang magpahinga. Wala na ang aso. Ikaw pala. Anong nangyari kay Tongtong? Ano ang nangyari? Tatay. Hinabol ako ng isang malaking dilaw na aso. Tinulungan niya ako. Masamang babae, sa tingin ko magaling si Tangming. Iniligtas kita ulit. Payag ka ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi ni tatay? Naku, mahiyain ang anak ko. Ang ganda naman ng babaeng to. Ang ganda-ganda ng batang babae. Angkop na tugma sila para sa ating Tatming. Isang perpektong tugma. Anong klaseng lalaki ang magpapakasal kay Tatming? Wala kang kwenta. Anong ginagawa mo rito? Nakikita kong maraming tao. Hindi ba pwedeng sumali na lang ako sa kasiyahan? Hay, dumating ka sa tamang oras. Tingnan mo ang bahay namin. Ikakasal siya sa manager ng pabrika sa hinaharap. Simula nang putulin mo ang ugnayan mo sa amin. Huwag ka nang magmakaawa pa sa akin. Huwag ka nang magmakaawa pa sa akin. Iyon ay, may mga taong malinaw na pumutol ng ugnayan sa amin, hay. Nang makita nilang maayos ang kalagayan namin, lumapit sila nang may walang kahihiyang ngiti. Hindi mo ba alam ang kahihiyan? Ito ay, isa siyang walang hiyang tampalasan. Pinutol nila ang lahat ng ugnayan sa amin para hindi na sila magtrabaho sa pabrika. Anak na hindi matapat. Tatay, siya ang nagligtas sa akin noong araw na yon. Ano? Kung gayon, bakit ko pa tinanong ang kapwa taga na yon na may apelidong Su? Ituro mo ako rito. Hindi ba't ang ating Tatming ang nagligtas sa'yo? Daming, magsalita ka. Alam ko na sa maliit na pangangatawan ni Tatming, paano niya maililigtas ang isang tao. Lumalabas na hindi pala si Tatming iyon. Pumalat na ang balita tungkol sa pagsagip sa Dark Tower ilang araw na ang nakalipas. Pinuri pa nga siya ng kapitan. Anak pala ng manager ng pabrika ang taong kanilang nailigtas. Kung titignan mo ito sa ganitong paraan, Ang gwapong magkasintahan ng dalaga at ni Ernong. Hindi ba sa tingin mo? Ano? dahil ganoon nga ang kaso. Kung gayon, hindi ka na namin guguluhin pa. Pumunta ka at ilabas mo ang mga gamit. Inihatid namin ito sa bahay ng pangalawang magsasaka. Uy, ngayon ay tinutulungan tayo ni Brother Hong na maghatid ng mga kalakal. Bumuti ang kalidad ng produkto. Yung grupo ng mga igat ngayon lang, Dapat tumimbang ng hindi bababa sa 10 kilo ang isang iyon. Nagbibilang ako ng pera sa bahay araw-araw. nanginginig na ang mga kamay ko sa kakabilang. Buod ng linggong ito, Kaming magkakapatid ay kumita ng mahigit 600 yuan. gayunpaman, lumalaki ng lumalago ang aming negosyo.
Ngayon, pinapayagan na tayo ng kumpanya ng pagkaing dagat. Magbukas ng hiwalay na cold storage. Sila mismo ang bumibili ng mga produkto natin. Salamat sa ikalawang kagawaran ng agrikultura sa pagkakay sa amin mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan. Kaya nga maganda ang buhay natin ngayon. Salamat sa ikalawang kagawaran ng agrikultura sa pagkakay sa amin mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan. Kaya nga maganda ang buhay natin ngayon. Dati, parang aso ang tingin sa akin ng mga taga nayon. Ngayon, lahat ay binabati ako ng may ngiti. Uy, nakakapagtaka naman ng asawa ko kapag lumabas siya ngayon. Sabi nila nagtatrabaho daw ako sa isang kagalang-galang na lugar. Ha? Hindi lamang may kakayahan si Brother Erlong, Matapat din. lahat ay handang magtrabaho para sa iyo. Ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Hindi na ako magdadrive ng malalayong distansya. Sa halip, sinundan niya si boss ko. Haha, ang ganda ng araw na to. Darating pa sila. Ang kailangan nating gawin sa susunod. Ang layunin ay itaguyod ang mga produkto ng Kuji Aquatic sa buong bansa. Magandang promosyon sa buong bansa. Niyang Xiaoling. Kain na tayo, handa na ang pagkain. Hoy, Xiaoling, nandito ka pala. Wow! Ang daming masasarap na pagkain ang niluto ng kapatid ko ngayon. Siyempre, may kusina na kami ngayon. Hindi naman mahirap ang magkaroon ng patio para masiyahan sa masasarap na pagkain, di ba? Hindi namin nakalain na makakatira kami sa ganito kagandang bahay. Ang sarap kumain ng ganito kasarap. Anak na babae. Ikaw at ang nakababata kong kapatid na babae ang nagligtas ng buhay ko. Sa wakas ay nakaraos din ang pamilya namin. Nanay, isa lang ang nasa isip ko ngayon. Mamaya. Magiging kumpleto lang ang buhay mo kapag nagpakasal ka na, haha. Muling isinilang sa buhay na ito. Dinala ko ang kahihiyan. Nagdusa. Mabuti na lang at hindi ako sumuko. Ngayon ay mayroon na tayong maliit na pugad. May matatag na negosyo. Nagsimula na rin mag-aral ang nakababata kong kapatid na babae. Pero alam ko ito.